Totoo ba na ikaw yung pinakamatampuhin sa tropang tunay? Hindi ako ang pinakamatampuhin. Ayan. Ayan. Sino? Siguro ako yung pikunin. 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 Pero merong pinakatampuhin namin, hindi ako. Paano mga ito, labit? Hindi, kaya ako nangangalab ito. Pakinig ka. Kasi mahilig akong magpaliwanag para ipaintindi sa tao yung ano. Ang problema, kahit pala ipaintindi ko, wala kayong planong intindihin kasi ang gusto nyo talaga mag-asar. Mangulol lang, no? Kahit alam nilang tama ako, doon sila sa mali para lang kontrahin ako. Isipin mo yun. Sa flip-top dati, dapat maangas ka talaga. Hindi mo papakita yung kahinaan mo, hindi mo ipapakita yung totoong ikaw. Kung ano lang yung ano mo, parang ganun yung iba. 3GS kasi. Walang ito kami. Sorry, kung hindi mo kami gusto, edi hindi. Kung pinapakita namin sa tao kung sino kami. Wala kaming iniingatang image kasi ang iba kasi parang ang pinapakita nila sa tao yung gusto nilang makita. Hindi nga kami ganun. Gusto nga namin maging totoo kaming tao eh. Sinabi ko na rin to sa kanya, tangina siguro binuhay ka ng Diyos para inisin lang ako. Tangina talaga yun, wala talagang pagising pa lang sa umaga, mambabadrip na yun. Tangina may nangyari, magkalaban kami. Naglaban na kayo? Oo. Tapos pareho kami ng bahay. Giginising ako. Tangina katutulog lang. Yaw. So ano yun? Pakinggan mo to. Ano ba yan? Sulat ko sa'yo. Putang ina mo, tigilan mo ako. Dislakwan, ano? Nasa kaliwa ko si Slakwan. Anong testimonial mo sa kanya? Putang ina yan. Yan ang pinakamagulang. Magulang. Magulang yung hype na yan. Yan yung tao na kahit kailan hindi ko nagulangan na tangina gagawang gulang yan. Isipin mo may bibilin niya na motor. Siyempre yung ka-meet up niya, malayo din. Tapos sila, magmi-meet na lang sila sa halfway. Tangina, ang usapan 25K. Di nagkasundo na ako. Pagbilang niya, ay tangina boss, kulang pala 21K lang to. Tangina, kala ko 25 yung pera ko. Sige boss, next time na lang. Di yung tao, si Ayong yung binyayin. Sige boss, kunin niyo na to ng 21. Tanginang style. Doon ko siya nakita na, putang ina, ang galing. Ang galing ng technique. Ang galing ng diskarte niya. Hanggang sa naiinis na ako kasi ginagawa niya sa akin. Kairam. Kairam. Testimonial. Ina si Kairam. Okay si Kairam kung di babaero. Lip cram na. Lip cram. Lip cram. Ay, doon nagmana si Kairam. Pistolera na. Pistol. Ay, yan. Wala akong masasabi kay Pistol na ano. Pero may nangyari kasi na bad trip din ako sa kanya. Lasing ako, nagdadrama ako. Nag-share ako ng problema. Biglang para lang, dahil alam niyang otaku ako, mahilig ako sa anime, biglang nagtanong ba naman, yaw, sinong mas malakas, si Naruto o si Jesus? M-Site. Sa 3GS, parang siya yung pangalawang ako. Jonas. Ay, putang ina, yan ang pinakabalagbag talaga. Binigyan niya ng karapatan yung sarili niya na mangupal. Si Prince Rem, yan yung pinakamaraming sinabi sa podcast. Yan na, parang introvert din siya na pero pagka ang mga kasama niya kami, yun okay naman siya na nakikihalubilo. Makulit din. Kahit na may mga taong masikap pero nasa maling panahon ba yung kinalalagyan mo, maling lugar o maling timing yung kung bakit mo ginawa yan. Siguro pinalad din ako na nasa perpektong panahon, perpektong timing, perpektong tao kung bakit ako nandito ngayon. And si Arik yun. Sobrang kung si Master Glock may Francis M, ako may Anig. Yo, what's up mga ka-hip-hop? Ako nga pala ang inyong Ninong Crazy Mix at nandito na naman tayo sa bagong episode ng Hip Hop OPM Podcast. At may kasama tayo ngayon na isa ring tropang tunay. Tropang tunay? Kasali ka ba doon sa tropang tunay, no? Oo naman. Ako nga yung nun eh. Pinulutan. Hindi, yung siya yata yung... Ako nag-set nun. Oo nga. Tapos di ka nakarating. Oo, ang layo ko kasi ng Bataan. Okay lang naman kahit malayo. Ang problema kasi, nagkatrangkaso ako noon 2 araw. Tapos, in-expect ko na gagaling ako bago yung Uso pa naman ng medyo sakit-sakit ngayon eh. Kaya nga eh. Si M-Site nga, umuubo rin nun eh, nung shoot ng podcast eh. So, eto. Kilala niyo na to. Babawi siya. Babawi ito. Ganti ng api. Eto na, kasama natin ngayon si Poison 13. Yeah. Yan. Kumusta naman, after ng ahon, anong mga pinagkakabalaan mo?
Ngayon, hindi, ahon kasi December eh. Oo. So, labas muna yung hip-hop. Ang nangyari dyan, pamilya. Kasi holidays eh. Diba? Hanggang New Year. Ayun. Ano, dumiretsyong uwi ka ng Bataan nun? Diretso uwi na ako noon. Kasi, bago, November pa lang, buong November ko hanggang December. Hanggang ahon pala, Oo. nandito na ako. Kumaga hindi Nandito ako ka na. umuwi sa amin. Wala, kumaga nakalimutan ko pamilya ko muna. Focus ako sa kung Oo. anong ginagawa ko. Kasi November pa lang, puro battle na ako noon, sunod-sunod. May iba ka pang battle ng November? Actually, October meron talaga. Mula October yon nung kay Katana sa Taiwan. Oo. nga Tapos pala, nag-Taiwan ka. pagbalik ko dito pagbalik sa Pinas, biglang naimbitahan ako ng Mighty, ng Oragon Rap Battle sa Naga. Oo. Tapos, ayun, sunod-sunod na hanggang ahon. Yun na, no? Grabe. Hirap nun. Buti na kapag nakapagkabisado ka pa ng mabilis ng mga ganun. Na ano na lang din, nasanay na lang. Nasanay ka na, no? At saka, pag nagsusulat ka naman, Yun na. ayun na yun, nakakabisado mo na yun. mo na. Yun ang dun. Alam niyo na yata yung style. Depende pa rin sa kung sino yung kalaban mo. Hindi, yung depende naman kung sino yung kalaban mo. Doon naman yun sa difficulty ng pagsusulat. Oo. May mga pagkakataon na pagka yung kalaban mo, pangalan pa lang o itsura pa lang, alam ko na kung masusulatan ko ng madali o ng maganda eh. Pero yung pagsusulat at yung pagkakabisa, madali na lang yun kasi ako yung nagsusulat. Pag ikaw, alam mo ba, kahit 8 linya, pag sinulat ko yan, Mo yan eh. itapon ko yan, babanggitin ko sa yung diretso, yun pa rin yun. Oo. Hindi, sabi ni Jonas, nagsusulatan daw kayo sa tropang tunay. Sabi niyo sa podcast. Sabi niya. Baka, pero ano yung ganong, Ano yun? Bigayan ng ideya. Para kami yung hindi talaga ganun ka bigayan ng ideya. Ito, sasabihin ko yung rektahan. Ang nangyayari kasi sa loob ng 3GS, ganito. Umpisa pa lang to ha. Ito na. Ganito. Kunyari, may katulad ko, pag ako nagsusulat, hindi ako, kumaga kahit alam ko na nakakabilib na to, kumaga sarili ko yun eh. Baka masyado lang akong... minsan kasi paggawa mo, kala mo, kapit na nito. Ngayon, ang gagawin ko, Paparinig may mo. tatawagan ako na 1, 2, hanggang sa maging, maging, inakyat na kung sino-sino. Naging GC na siya. Panibagong GC bukod dun sa GC ng tropang tunay. Oo. Ngayon, ang nangyayari doon, okay ba to? Okay ba to? Ay, okay yan. Tapos ngayon, may mapapansin sila ang pinakamagaling sa mga naulit na linya. Hindi, sa mga naulit na linya na si M-Site. Si M-Site nga. Yo, check mo nga yung battle na to. Kasi feeling ko narinig ko na yan dyan sa battle na yan. Tapos ang malupit nun, yung battle na yun, napanood ko na dati. Oo. Tapos, napanood ko dati, bakit hindi ko naisip na kapareho ng nasulat ko ngayon? Dun ko nakita na kahit hindi sa amin, kahit sa ibang mga MC na napunta sa sitwasyon na parang nabanggit na ni yan, inulit mo lang eh. Oo nga. Diba katulad ng tenshinhan ni Philos na ginamit na ni JR0. Kumaga, hindi naman intentional siguro na nagkataon lang siguro na Hindi aware, no? hindi siya aware, pero ayun nga, katulad nun na parang ito na lang yung simpleng logic dun. Bakit niya gagamitin yun kung alam niyang kung mapapahiya siya, kung ipapahiya niya yung sarili niya na diba? Sasabihin na gano'n. Na intention niya talaga na kunin yun, tapos ang taga flip top din yun. Diba? Hindi niya gagawin yun. Kumaga, andun na yung hindi siya aware na may linya na gano'n, o kung napanood niya man yun dati, siguro wala na sa isip niya talaga, pero hindi talaga intention yun. Oo. Hindi intentional talaga. Ganun. Yung doon naman sa, balik tayo doon sa may, yun nga, yung nagpaparinigan kami ng ideya. Yun isa. Yung isa naman na parang, okay sana yan eh. Oo. Kaya lang, ganito na lang gawin mo. Instead na ganyan, kasi parang mas malakas pag ganito. Pero yung thought nun, same thought, pero pero mas malaro. Mas lang Mas parang creative. Ganun. parang nagiging Nag-level up. Kumpara dun sa yun yung ideya na pero yung bigayan talaga na Rekta, no? na rekta na parang ganun din yun eh. Katulad nito, halimbawa si
Ang pinaka pagkalokohan yan, si Jonas, si K-Ram, Si sila Lip. Jonas. Si Jonas hindi halatang maloko, ha? Oo, hindi. Mukhang seryosong tao. Mukhang seryosong tao. Hindi, introvert yun. Ayun nga, halimbawa sila yung magkaka-style pero parang sasabihin nung isa na, si kalaban mo? Sabi mo sa kanya, ganito. Tapos kami magtatawanan kami nun sa linya na yun na parang, hindi siya linya talaga, parang pang-asar lang siya. Ngayon, ang gagawin ng isa, palalalain niya yun. Pero hindi siya yung talagang uupuan namin na, kung ba, itong kalaban na to, uupuan namin na magkakasama kami. Walang ganun. Kumaga parang, ayun nga, nagkakaroon ng, ito rectile ko. Kunyari, ito yung kalaban namin. Ito, kalaban ng isa. Puta, lalaitin yun. Lalaitin ng lahat yun. Tangan yung mukha niyan. Yung, ganun. Doon pala makakuha ka na ng mga... Pero hindi ko nababanggitin kung sino-sino yung mga Ngayon, tawanan kami ng tawanan dahil nilalait namin yung tao eh. Kaya, pag wala kang entry sa tropang tunay, pag wala kang entry doon, wak ka. Wak ka. Nag-iisip po. Pag tumahimik ka, tapos hindi ka nagsasalita, tong to ni Poison, nag-iisip po, walang entry. Ano ba naman yun, nabagal? Ganon sila lagi. Kawawa eh. Kawawa ka talaga pag ganon, pag mabagal ka mag-isip sa kanila. Ako, hindi naman din ako pala salita eh. Kumbaga sila lang din yung mabunganga doon. Pero pinipilit ko, nauobliga ako kasi kakawawain ka ng mga yun eh. Lalo na't malalakas mang asar yan. Tapos, tuwan-tuwa sila kapag napipikon ako. Ayun nga yung nung wala kayo ng podcast eh. Kanya-kanya silang entry sa'yo eh. Bago tayo mapunta dyan, sino ba si Poison 13 nung kabataan? Hindi ka pa nagra-rap. Hindi pa ako nagra-rap. Paano ko ba ikwento? Dalawang pagkatao meron ako eh. Yung una, introvert talaga ako dahil lumaki ako sa maayos na pamilya na yung hindi, paano ba ipaliwanag? Basta hindi kami pinapahintulutan ako ng mama ko na kahit yung magmura, kahit yung gago, magsalita lang ng gago, puputok nguso ko nun. Ganun. Kunyari, may kipaglaro sa mga, bawal din. Pag yung kalaro masama, parang BI. Mga ganun. So, mga ko din. Body influence. Ganun. Mga nakakalaro ko din, mga nakakasalamuha ko, yung mga maayos din na bata. Ngayon, dahil nga ganun, hindi ako, tapos mag-isang lalaki ako. So, hindi ako nasanay na makipag-usap o makihalubilo sa mga tao. Tapos, ayun nabully ako nun eh. Elementary, nabully ako. Yun yung dahilan, kaya nag-martial art ako. Kaya pala sinasabi ng taekwondo ka na. Hindi lang taekwondo. Marami akong pinag-aralan kasi gusto kong lumakas. Ako nang lumakas na hindi na ako mabully. Doon naman pumasok yung isang pagkatao ko. Na dahil nga ayoko nang mabully, yun, hindi ko rin expect na gagaling ako eh. Magaling ako sa kumbaga parang may nangyari no na isang buwan pa lang akong nagte-training, sobrang galing ko na. Sobrang lakas ko na sumipa, sobrang talaga eh. Iba yung puso eh. Kaya nung high school na ako, doon na nagbago na parang sinasadya ko ng may mambuli. Para matesting. Parang, ganun. Tumesting ka. Wala namang umubra. Hindi, yung totoo, walang umubra. Pero sa mga nagma-martial art yan, pangit yun. Hindi tinuturo yun. Kasi pero gamitin mo lang yung pang self-defense. Ang nangyari nun, hindi ko naman totally sinasadya. Basta binuli lang ako. Tapos pinatulan ko. Ay, bugbog siya. Hanggang sa nangingialam na ako. Kunyari, may binubuli dyan. Parang tagapagtanggol. Hanggang sa umabot na sa punto na dahil nga ganun, dahil nga sinasadya ko ng may mambuli na tapos papalagan ko, ako na yung gigit na, ako na yung papalag. Hindi ko napapansin na naging bully na rin ako. Ako na yung bully. Bully ng mga bully. Ganun ang nangyari. Bully ng mga bully. Ang ganda na yun. Ganun. Tapos, ayun na. Magbago ako mag-4th year, bakasyon yun eh. Namatay yung nanay ko. Nung namatay yung nanay ko, ayun. Siyempre, na-depress ako nun. Bumalik ulit yung Poison nung elementary. Na introvert, na hindi mayabang, hindi nakikipag-away. Tahimik, yung gano'n. Oo, yun. Hanggang ngayon, yun na yun. Ayun na. Parang naano na din ako na parang mali ito. Meron bang connection yung bakit Poison 13 yung pangalan o sa eskwela?
O dun sa mga experiences mo? Or iba siya? Hindi saan naman saan mo nakuha yung poison? hindi naman din malalim na hindi ko pinag-isipan ng malalim kung bakit poison yung pangalan ko, pero ang pinakasimpleng ano talaga niyan sa eskwela din talaga. Kasi ang apelyido ko na ginagamit dati, Lacson. Lacson, parang Tapos ngayon ang asar sa akin ng mga eskwela ko, Lason, hanggang sa naging poison. Dahil nga pikunin ako, kahit asarin mo lang ako ng gano'n, napipikun na ako. Poison. Tapos hanggang sa umabot sa punto na nung elementary, high school kasi ako, nagsusulat na ako ng tula. Magaling na akong umano ng tula. Tapos ngayon, nung high school ako, doon talaga ako nagsulat ng para sa yung sulat ko talaga. Pero hindi ko alam kung ilan yung linya. Mga linya. Ganon. Tapos, syempre, parang feeling ko rapper na ako noon kahit hindi pa ako. Nag-iisip na ako ng pangalan. Tatlo ang pamilya ko noon eh. Yung Poison talaga. Kasi nga, dahil doon sa Poison, tapos paborito kong number yung 13. Pero meron pang dahilan yun kung bakit Poison 13. Kasi yung initial ko, Marco, tapos letter M, tapos pang ilan siya sa alphabet. Ganun lang siya kasimple. Tapos yung isa, ayoko naman ng Poison kasi parang yung mahilig naman ako sa bungo. Skull 13. Skull 13 lang. Tapos kung Tagalog naman, markang bungo kasi yun eh. Markong bungo kaya. Markong bungo. Yun, Skull 13, Poison 13, Markong bungo. Lahat pangit eh. Lahat pangit eh. Di ba? So, ano yung mas okay? Hindi, parang dark, lahat pangit. So, noon yung Markong bungo, pangit yun. Pero ngayon parang angas. Angas na yun. Pero noon, lahat pangit. Pangit yung Poison 13, pangit yung Skull 13, pangit yung Markong bungo. Anong mas okay? Ito yung Poison 13 na siguro parang mas masarap siya pakinggan. Ito, yun lang. High school ka nito o yung nakabuo ka na nung High rap school. nun nito? High school yun. Fourth year ako. Ngayon. Yun yung... So, paano mo naman natuklasan, di ba, nagsusulat ka ng tula? Paano mo natuklasan yun na kaya mong sumulat ng tula? Tinuro ba yun sa school or... Yung tula. Nung una nagbabasa ako, mahilig ako magbasa ng libro. Tapos yung tula, napansin ko, elementary ako, napansin ko na, bakit magkatunog? Bakit pagka... Rhyming, no? Hindi ko pa alam na gano'n, Pero, bakit kailangan magkatunog yung dulo? Bakit pag ot din yung dulo? Pag pwedeng pwedeng ang, pero magkatunog pa rin. Doon ako nagkaroon ng, okay, kailangan, pag tula pala, may hindi ko pa alam yung tugma, hindi ko pa alam na tugma yung tawag o rhyme. Kailangan magkatunog. Magkatunog. Ganun. Tunog lang, no? Tapos ang una kong na doon, yung Bahay Kubo. Magkaka-rhyme din yun. Kasi sabi ko, bakit ganun? Para, ngayon, nirap ko siya. Bahay Kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. Pwede. Sabi ko, so ibig sabihin yung tula, pwede sa kanta, pwede sa rap. Yun pala. Ganun siya. So, mas nauna yung tula talaga. Tula. Tula talaga. Ako naman narinig ko kasi sa mga detret yung itong tulang ito, yung mga tula, i-rap yan. Kaya sabi ko, puta, ganito rin para gumawa. Same, halos same. Eto, nung nandito na, paano mo na-realize na gusto mo talagang mag-rap? Yung parang, pucha. Ano gusto ko lang na maging rapper, kakariring ko na to. Parang ganun. Kasi rapper ko to. Hindi, ang naman kasi niyan, nung bata pa ako, mabilis akong matuto eh. Marami akong talent na sinusubukan. Tapos gusto ko, isa ako sa magaling doon. Isa ako sa magaling doon. Pero lahat ng sinubukan ko, nakakapagod. Yun lang mga martial arts. Bibiro training sepak. yan. Tapos nagbe-breakdance din ako. Breakdancer ako nung B-boy ako. B-boy. Yung mga video ka pa noon. Wala na, pero may mga, ang alam ko, ang huling nakasaksi ng pagbe-breakdance ko si Lanceta at Invictus. Saan yan? Kasi sa Bataan, kasi nagpa-event si Deo doon. Hindi ko alam kung si Deo o sila mismo doon sa, hindi ko alam kung World War yun o skirmish na o kayo yung rap conquer ni Deo. Pero ayun nga, parang break time, tapos nagpatugtog sila ng tugtog. Tapos ngayon may isa kasi doon na kasama kong mag-breakdance. Yung isa doon kasama kong mag-breakdance, nagpasikat siya. Tapos ang nangyari,
Wala na. Puta, mukha siyang tao pag mag-isa siya doon. Shoutout Kasi kay ano, Aya Sam. Ayun, pinasuhan ko din siya. Aya Dalawa Sam. tayo. Doon, dalawa, nag-breakdance kami doon. Nagulat si, si Lanceto, saka si Invictus. Tangina, may ganyan ka pala, Ganyan tol. ka palang talent ha. Ayun, sila yung huling nakakita nun. Hanggang sa, ngayon, hindi ko na ginagawa talaga. Yung sarap naman, doon nga, dahil nga gano'n, nakakapagod. Tapos, alam ko kasi na, nung bata pa nga lang ako, nagsusulat na ako ng ganda eh. So, alam ko na kaya ko na magsusulat ng tula. Alam ko na kaya ko mag-rap. Kasi, kasi Oo, pero wala akong idea. So, ang ginagawa ko, kunyari, ang idol ko kasi dati na Kawago eh. Yung kailanman na kanta nila, ibabaguhin ko, gagawa ko ng sulat ko, tapos ilalapat ko dun sa kanta nila. parang sampler, no? Kunyari, kanta ni Sir Glock, babaguhin ko, tapos ganun lang ginagawa ko. So, pang sarili ko lang yun. Pero, natutuwa na ako na nakakagawa ko ng sarili kong kanta hanggang sa narinig ko si Looney. Ayun na, mga ano na to 2005, 6, ganyan. 2007. Narinig ko si Looney. Siya yung Yung nagpabago sa akin. Kakaibang mga tugma na talagang buong linya, minsan magkakatugma. Oo, ganun. Sabi ko, hindi ko pa alam yun hindi ko pa nahihimay din talaga na, anong meron? Ba't ang sarap pakinggan? Ganun siya. So, mas minahal ko talaga yung pagrarap dahil napakinggan ko si Looney. Nasabi mo na to sa kanya? Hindi. Nahiya ako sa kanya pagkarap ko siya eh. Parang siya yung ko eh. Parang halos lahat eh. Kaya nga totoo na lahat galing sa modtax niya eh. Parang gano'n eh. Kasi kami, kaya na namin magsulat ng, pero narinig ko siya. Ano pa lang, sa sampler pa lang ng Republic nun, kay Basilio, di pa lumalabas. Yung Kaya Mo Ba To? Sabi ko, eto to, si Looney yan, yung Stick Figures. Kasi nga, yung unang nila, diba, pag-ibig, nakita-miss, parang yun. Ano ba yun? Ganun lang. I love you ba yun? I love you. Yung bagay na bagay, like kamatis at patis, walis. Pero may multi na ron eh. Galit ko. Larawan mo sa wallet ko. Ganun. Mga ganun. Kumaga, anong taon yun? Tapos nakamulti na siya, no? 2002, 2003. Pero hindi pa siguro natin alam na multi yung tawag. Kami ang tawag na... Tugmaan. Yun kami din. Tugmaan lang siya. Tugmaan ang tawag doon. Kasi narinig ko yung kasi pagkalabas ng Republic 1, meron na akong kopya ng yung Republic 2. Yun yung Kaya Mo Ba To ni Looney. Hindi pa nga hindi pa nakablip yung Carlos Agassi nun. Carlos Agassi, tangin na mo gago. Pero ito ba yung masasabi mong dahilan kung bakit medyo technical yung mga sulat mo? Kasi Looney ang niya eh. Ang technical side sa rhyme siguro si Looney talaga. Looney. Pero kung sa pagiging technical, marami. Pwedeng si Balakid, si Batas. Mga influencers mo to. Basta yung rhyme, si Looney talaga yun. At saka yung delivery, yung angas, kung paano bigkasin. Yan, si yung mga DN, no? Kung saan ka DDN, no? Ganun. Kay Looney talaga galing yan. Kasi si Batas pag nung mga unang mga flip-top na puro asaran pa lang, hindi nila nagigit si Batas kung parang kasi si Batas talagang technical na talaga. Mismo. Iba na yung style niya talaga nung time na yun. Kaya nung asaran days pa lang, hindi siya masyadong parang siya kontrabida billing tsaka talaga. Parang nasusuputan siya sa mga bara pag mababaw. Parang putya. Hindi kasi ang atake niya nung araw, punto na maangas eh. Mayabang siya na pero Rekta. pero pakinggan mo ngayon. Di ba? Oo nga, no? Kung inintindi ko lang siya noon, edi sana doon pa lang nahiligan ko na yung doon pumapasok yung sinasabi niya na sa batan na kami rin naman ang gugustuhin kapag hindi na sila bata. Mismo. Kasi karamihan puro bata yung Kinalakihan na nga lang ng mga mga fans ngayon, kaya tignan mo. Ang dami nang kayang bumili ng parang sex bomb fans din yan eh. Kasi may mga bata na nagpapa-picture sa akin nung pwede pa bata dati sa flip-top. Ngayon, pag nakita ako ngayon, nag-picture kami. Matangkad pa sa akin eh. Ang ganda eh, no? Pero ito, mas inuuna mo ba yung mensahe o
Yung kumpara thoughts? dun sa Kesa sa multi. kaysa sa sa Kasi minsan, mag-rhyme lang. minsan kasi parang sa ganun. multi, pag ipinilit mo, minsan maliligaw ka sa... Sa'yo ba? Ang akin kasi, ewan ko kung tunog mayabang siya, pero ang inuuna ko talaga, yung thoughts. yung thoughts. Feeling ko kasi lahat ng gusto kong basta masabi ko yung gusto ko feeling ko kasi kaya ko nang i-rhyme kahit ano pa yan ganun ako ka-confident pagdating sa multi o pagdating sa rhyme na Mahanapan mo siya ng... mahanapan ko walang makakalusot kahit isa. Ganun ako kayabang pagdating sa rhyme. Ang ganda. Sobrang minaster ko talaga siya. May mga kasparing ako sa mga hindi nakakaalam. Ang kasparing ko lagi si Batikas saka si Gerald M. Gerald M. Yung kumanta ng Patiwakal. Magkababata kami sa Bataan Tapos ang ginagawa namin, paikot kami. Nagpe-freestyle kayo? Hindi freestyle. Ano? Kunyari, tatlo tayo. Tatlo kami lagi. Magsasalita ka ng isang salita. Na Masisipan mo basta ng multi. 3 syllables may get. Tapos pag magsasalita ka nun, tapos paikot tayo. Kunyari, ang sinabi mo, mikropono. Susundan ko yun. Pilosopo. Mikrobyo mo. Paikot hanggang sinong maubusan. Taya siya. Tapos ngayon, ikaw naman iisip ng paikot yun hanggang umaabot sa naubos na lahat. Kumbaga parang kumbaga matatalo ka na lang dahil inulit mo yung sinabi nung isa. Nasabi na. Nasabi So, na yan doon kami na-practice pare-pareho na sa multi. Ganun. Kaya, noon pa lang, kumbaga hasang-hasa na rin ako sa pagmumulti. At saka, araw-araw nagsusulat ako ng kanta. Yun talaga yun. Dahil araw-araw ako nagsusulat ng kanta, yung no? sobrang dami na yun, sa sobrang dami kong nasulat, napapasok ko sa freestyle. Ganun. Bagay, si Smug. Kasi dati rap ganun. lang siya ng rap no? Kami naman, paikot din kami, 2 rhymes, freestyle. Pero nagiinuman yun. Pero bukod sa pinapaikot namin, may isang baso dyan na puno. Kung sino sumablay, tagay. Sablay tagay tawag namin doon. Freestyle naman yun. Tapos yun, nung nagmumulti-multi rin kami, pinipilit na namin talaga na lahat ng rhyme nakamulti. Parang ang hirap namang pag nag-freestyle ka nang hindi na nakamulti, sobrang dali na, parang gano'n. Gano'n na yung nangyari. Ganda. So, ito, bago tayo ulit tumuloy, mag-break muna tayo saglit, no? Okay, ito, painit pa lang tayo. Hindi pa nakakabawi ang ating Poison 13. Inaabangan ko din Mamaya na kayo, ha? Wow. Bago natin ituloy ang kwentuhan na to, ay break muna tayo at panoorin niyo muna ang video nito. Heto na nga ang chismis. Sa dami ng gumagamit ng LPG, ikaw na lang ang hindi pa nakaregasko. Kaya huwag ka nang magpahuli. Switch na para sa tipid at bilis na pagluluto. Yo, muling nagbabalik ang Hip Hop OPM Podcast. Kasama pa rin natin si Poison 13 at si Boy Sabat. Hindi Ang inyong favorite host. Controlled na nga Control. Kasi binigyan na kita ng listahan Tsaka wala naman akong pakialam kung naiinis sila sa pagsabat ko Di ba? Mainis lang kayo, bahala kayo dyan. Ayan na, nag-comment na si M-Site. Okay, Ayan. sabi ko kasi, pinost ko yung picture. Sabi ko, eto na, ang rest back. Sabi niya, okay lang, pwede naman kaming mag-rebat ulit ng isa-isa. Tapos para sa akin lang. Para sa ilang. Gul So yun, ano yung naalala mo pa ba kung ano yung unang kanta, yung mismong rap na nagawa mo? Hindi ko na matandaan kung ano yung Una. una. Dami, no? Pero, ang na-record ko yon kay King Promdi. King Prom. Si King Prom, sa yung Tabataan. Pash-pash ba siya? Di, si Hindi. yun. Hindi ba siya Si Agara Whiskey. yan. Si ano. Ang pangalan niya dati, NV1. NB1. Mentor namin siya ni Gerald M. Totoo pala yun. Naririnig ko na ano. Oo, yun nga, sa Bataan na okay naman siya dun sa Bataan. Okay siya. At saka, magaling mag-rap talaga yun. Parang may mga video Pero pa nga kayo dati, di ba? English talaga siya mag-rap kahit dati pa.
Kasi parang yung family nila, Dugong bughaw, parang ganyan. o parang medyo gano'n. Blue Parang collar. puro Ganyan. taga-Amerika. Kumaga siya lang yung nagpaiwan. Taga-ibang Amerika, no? So siya lang yung taga-ibang Amerika. Taga-ibang bansa talaga. Kumaga parang lahat, tapos umuwi na lang dito. Tapos siya, hindi siya, nagpaiwan siya dito, tapos mahal niya yung rap eh. Oo, ganun talaga. So ito, yung una mong kanta, ano ba yun? Parang, yung una mong nasulat na rap, parang practice lang ba siya? O Oo, feeling ko nirecord ganun. mo? Tapos sobrang, na ako nun, ang yabang ko nun. Ikanta na ako. Oo. Kahit hindi pa naman ganun din kaganda yung pagkakasulat sa pagkakamix. Ganun. Nasa YouTube to? Wala. Pero may kopya ka? Wala na rin eh. Yun lang, no? Marami ring mga kanta na wala na kami. At saka hindi, wala pa akong channel nun eh. Kumbaga, ang nag-upload nun, sila din. Sila Prom D. Kumbaga, yun yung Minsan mga, SoundClick, mga ganun. Inabot niya ba yun, mga SoundClick? ata, SoundCloud, Oh, SoundCloud SoundCloud. na rin. Yan, ano pa ba? Hindi ko naman tandaan yung iba, basta doon nila ina-upload. Ito, sa rap naman, meron ka bang nasulat doon na feeling mo yun yung parang pinakamalakas mo? Yung pa talagang pinaka-favorite mong line Oo, na na linya. pwedeng i-quote. Linya. Oo. Parang i-quote sa'yo na ito Poison 13 to pag binanggit tong linya na to parang gano'n. Yung pinaka, Sa, siguro, sa music mismo. Hindi, sa music and sa battle. Sa rap battle. O sa battle. Yung tingin mo na proud kang ikaw nakaisip noon, nakasulat. Siguro, yung alang-alang. Ganda nga nun. Ganda nun. Kumaga parang gawin nyo. Oo. Ganto katahi, ganto magtahi. Kumaga parang hindi natin mahihimay eh. Pero kung ihimay natin yun, kaya mo ba? Kaya mo ba yun? Parang ganun. Kumbaga, pwede ko siyang iyabang na gawin mo. Oo. Kumbaga, bukod dun sa mismong pinupunto ko, sinasabi ko, Yung rhyme scheme din, no? paano mo natahi yung ganun na, kumbaga, kaya mo bang tahiin to nang hindi nagbabago yung gusto mong sabihin? Oo nga. Medyo mahirap ganda kasi yan, mag-multi talaga. Minsan mawawala ka At saka, sa thoughts. feeling ko yung alang-alang na yun, yung alang-alang sa pangalang atang-atang ni tanga at karangalang dinala ay kitang ilang bilang din ang inang kinya bilang pinaka. Alam mo yun, na parang, yung internals pa lang busog na. Kumaga, bukod pa dun sa, ang napapansin kasi ng mga, Naka-multi yung sandwich tawag namin doon. yung internals, na parang, lahat naman tayo siguro nag-internals tayo. Pero yung ganong yung internals na mula simulang multi, no? tapos yung magbabago dito sa dulo. Hindi napapansin ng iba yun siguro, no? Ayun nga yung tatanungin ko kung masasabi niya ba na yun din ba yung bara na kailangan mo pang ipang-intindi sa tao o kailangan ba nilang ulitin? Parang Hindi. gano'n sa tingin Hindi. mo? Ang para sa akin kasi ako, wala talaga akong pake kung bagets nyo hindi. Oo. Doon ko nasusukat yung ano. Katulad sa mga nambabash sa akin na kunyari may nag-upload. Hindi ko naman kasalanan. May nag-upload ng clip ng laban ko. Oo. Tapos ngayon, anong malakas dyan? Uwak ng Poison na yan. Oo. Ako pa gusto ko bang mag-sorry sa kanya na parang patawad kasi sorry kasi yan lang yung kapasidad ng Hindi umabot sa standards mo. parang sorry kasi Sorry, di mo na-gets. yung parang gusto kong sabihin sa kanya na Hindi yun pasensya na hindi para sa ito. Oo. Hindi ikaw yung market ng lines kung Ganun. ganun yan eh. Kasi feeling ko naman okay naman siya eh. Oo. At feeling ko din parang yung ano na yun mismo. Ang babaw lang nito, paano hindi mo na-gets? Kumbaga, kung mas mababa ka pa sa average na pag-iisip ng normal na tao para hindi mo mag-gets to. Yun lang. Kaya, anong rason para sumagot ako pabalik? Oo. Kaya kaya pansin nyo sa Tropang Tunay, ang dami namin bashers. Pero ako lang yung hindi sumasagot. Oo nga, napapansin ko yun. Sabi kasi depressed ka lang daw pag binabash eh. Hindi. Sabi depression Ako ang pag binabash. pag ako Sabi binabash, nila. okay lang. Pero pag binash yung Oo, mga grupo, tropa. Oo. O yun nga rin, parang nabanggit na. Doon ako Huwag nyo umaano. idadama yung grupo. Parang Doon ako nag-umaalma. Minsan ginagawa ko rin sa battle.
O kaya may isang kaming, hindi ko naman kung ano yung eksaktong nangyari na. Parang mayroong isang kagrupo kami na nalugmok, tapos binabash. Yun, doon ako nakikipag-away. Minumura ko talaga, kahit di ko ginagawa. Kasi alam ko yung pakiramdam ng tao, tapos gaganyanin mo pa. Oo nga, no. Kung ako, walang problema kahit ano sabihin niyo sa akin. Tatawa na lang ako kasi, sorry, hindi tayo magka-level. Parang ganun. Magkaiba tayo ng pag-iisip. Hindi lang nagtataka ako, no? Sa 3GS, ang dami yung mga basher. Hindi ko lang alam kung dahil nung lumitaw kayo, doon na uso yun na, pwede pala tayo mangulol dito. Mga ganun. Yun yung mga unggoy sa net parang ganun. Dati kasi, parang... Respetado lahat, no? Hindi naman. Pero may mga basher. Parang siguro mas dumami Mas dumami, totoo. Yun na yung, kasi parang mga internet cafe dati, mga computeran, na lipat na sa gadget na pwede ka ng kahit sino, kahit mga bata ngayon, pwede nang... Feeling ko din dahil sa sobrang bukas ng mga miyembro namin na umaabot na sa punto na... Hindi, ito, totoo to. Ang sa flip top dati, dapat maangas ka talaga. Hindi mo papakita yung kahinaan mo, hindi mo ipapakita yung totoong ikaw. Kung ano lang yung mo, parang ganun yung iba. Kung anong image Pero mo. yung mga 3GS kasi, ganun Walang ito kami. Sorry, kung hindi mo kami gusto, hindi. Yun dahil nga. Pag-event, ang iingay, yung gugulo. Kung pinapakita namin sa tao kung sino kami. Walang iniingatang image. Wala kaming iniingatang image. Kasi ang iba kasi parang, ang pinapakita nila sa tao, yung gusto nilang makita. Hindi nga kami ganun. Gusto nga namin maging totoo kaming tao. Ganyan din kami ni Basilio. Kasi si Basilio, lagi akong sinasabihan na pag may sinagot akong basher, yung mga, pero hindi ko naman sinasagot lahat, parang pinipili ko rin. Ako ba, isipin mo, ganito ganyan. Sabi ko, wala naman akong iniingatang image, patayin na itong mga to. Ganun din ako dati. Pero, natuto lang ako magtimpi-timpi ng konti. Parang, si Moy Palaboy pala nagsabi sa akin na, yaman mo na yung mga yan kasi sa internet lang naman may basher. Sa totoong buhay, magpapapicture din naman yan sa inyo. Kuya Moy. Shoutout Kuya Moy. Kasi kaya may nakita na ba kayong harap-harapan tinarantado kayo, binash kayo? Meron. Si Smaglas, meron. Tignan mo doon. Ako wala. Tinidor. Ako wala, pero si Lip meron. Harapan? Sinampal niya Pagkasampal niya, hilo siya Nalaman niya, di ba? Nalaman niya na hindi pwede. Nalaman niya. Yun din naman kasi na parang okay na, diyan na kayo pero wag sa wag sa personal, hindi niyo kilala yung tao sa personal, hindi po kitang joker. Tapos kekeng ko yun sa personal. Laking tao ni Lip na yun. Ni Uno, laki. Tangkad si Laki pa Uno ng kamaunan. Lakapad ni Lip po, sinampal Mali nga naman. Di ba? Sa B-side may... At saka binilangan niya yun. Paulit-ulit, kada dadaan siya doon. Talaga siya. Kinakana talaga siya nun. Mga ganun kasi pasikat Minsan may tropa yun na naka-video na. Oo, meron parang tingnan nyo to. Parang ganun. Siguro ganun. Tingnan nyo to. Tanong pagtitripan ko si Lip. Kasi daw Kasi upload. 5 beses ata. Yun talaga. Beses paulit-ulit yung sinasabi. Hindi ko na maalala kung ano yung eksaktong sinabi kay Lip. Pero parang na-insulto si Lip na. Ay, pinagsabihan niya. Ikaw kanina ka pa. Pinagsabihan Ginanon niya na. Ikaw Binarningan kanina ka na pala. pa. Ginanon na ni Lip. Nakadalawa pa daw. Pangatlong ganun sa kanya. Ikaw kanina ka pa. Parang ganun. Tapos nung dumalawa pa. Ayun, gusto talaga, talagang Buti sana kung papalag Kaso yata nung tinorpe Hindi, nahilon na daw. Nawala nga daw yung mga tropa sa likod. Ibang tao pa daw yung sumalo Kaya kayo dyan Alam niya na. Kasi unang-una, hindi naman magiging rapper itong mga to. Alam niyong forma ang gangsta kung hindi makukulit din tong... Yun nga sinasabi ko. Minsan, lalo ako, mukha talaga ako kasing mabait cute, na. mukhang cute Pero kaya na, di nila alam. Kaya nga ako nalipat ng mura to Napadeport. Napadeport ako Ito, meron ka bang battle na nasabi mo sa sarili mo na, ay putya, ito na talagang, tatahakin ko.
Di, paano ka Just muna nagsimula seryosohin sa ko to. ano? Paano ka muna nagsimula sa battle rap? Ano ka muna ba ng mga freestyle sa... Oo, freestyle. Sa mga Parang feeling ko, rap contest. feeling ko ako, nung panahon namin, 2008 ata yun, 9, feeling ko ako pinakamagaling na freestyler sa Bataan. Oo, ganun. Feeling Mga ko, ganun ako sa freestyle ko kasi, ayun nga, Na-practice mo eh. hindi na practice. Nandun na. Pero, Matetesting mo kasi. malalaman mo eh. Kung yung kapasidad ng paling... Doon naman ako nawindang pagbaba ako ng Maynila. Kasi feeling ko, ng ibang lugar. Feeling ko, magaling na ako eh. Tangina puta, pagbunta ko sa ibang lugar, puta, may Mga halimaw pala. may mga halimaw pala. So, doon ko nakita na, ay puta, hindi May pala mga ako ganun malalaking kagaling. isda pa pala sa karagatan. Nagkataon lang na doon sa pinanggalingan kong lugar, ako lang yung pinaka. Pero, Ganun talaga. Pag nung lumabas ka dun lumabas sa lugar, ako sa lungga. Putang inang gago. Yung Ang mga dami pa ano, ng... Ang una kong naka-freestylan talaga, 2011 si Lil Jan. Si Lil lakas Jan, yun, freestyler pa yun. Halimaw yun. Old school lang yung hindi naka-multi pero yung punto, papatayin ka. Tapos ibabalik sa'yo yung sinabi mo. Yung pinakamalakas mong sinabi, ibabalik sa'yo ora mismo. Ganun Galing siya si Lil Jan. kagaling. Freestyler talaga yun. Kaya sa 3GS, si Lil Jan yung una kong naging kakilala. Hindi pa siya 3GS. Magkaibigan na kami. Oo nga. Kasi sabi rin ni M-Site, si Lil Jan ang parang pinaka nauna sa rap sa tropang tunay. Sinama na nga ni Kuya Drew yun sa Boracay dahil nanalo ng freestyle yata. Kung hindi nyo napanood yung interview na yun, balikan nyo. Yung episode ng tropang tunay. Natabunan na yung views ni Badang. Yun na, may natatandaan na nagpa-realize sa'yo na, pucha, eto na to, tas pag-uusayang ko pa. Nakalaban, parang gano'n. Nakalaban, hindi. Wala. Sa sarili mo. Wala, hindi. Ibig sabihin, hindi yun. Hindi yung linya. Ang may nangyari na parang, basta, may hiniling ako na, Sign? na humingi ako ng sign sa universe na, basta meron akong pinagdaan ng nakaraang buhay ko na parang gusto ko nang tigilan to. Bigyan mo ako ng sign. Kasi ayoko na dito. Ayoko na sa impyerno to. Gusto ko lumabas dito. Bigyan mo ako ng sign. Kasi ayoko na eh. Ang nangyari, 2015, nabuntis yung girlfriend ko at chinat ako ni Enigma. Yun na yun, yung parang, tungkol sa flip-top na to? Hindi siya tungkol sa flip-top talaga. Pinakanta niya ako sa album launch ni Zaito, yung Ganti ng Patay. Kasi nagustuhan niya yung kanta ko may nagustuhan siyang kanta ko. Okay. Tapos kinanta ko yun dun. Ako yung album launch ni Zaito yun pero ako yung huling kumanta dun. Tapos yun ata yung naging daan para matandaan niya ako. Siyempre magkaibigan na kami noon, magkakilala na kami. Kaya nung nag-try out sa flip-top, hindi ka ba nagpi-flip-top na ito? Hindi pa, pinakanta lang siya. Pinakanta lang, no? Ang ganda nga eh. Nag-flip-top, nakapost sa page na isend nyo dito sa ganito. Pero ako hindi, doon ko sinend kay Arik mismo. Nirekta mo sa kanya. Oo, direkta ko sa kanya. Tapos nung... Tagal na lamang ka. Dinirekta mo ah. Tapos ngayon, nag-chat si Arik nun. Sabi niya, hindi ko na mahanap yung entry mo sa page. Oo. Pero alam ko nagpasa ka eh. Sabi niya. Hindi niya alam, nirekta mo. Hindi niya alam direkta ko sa kanya. Tapos ayun. Pasok ka sa top 16 ng Central Luzon. Attend ka sa ganito. Yun na. Sabi ko, eto na yun. Yun, doon pa lang. Doon pa lang sa pag-chat ni Enigma na parang feeling ko abot kamay ko na eh. Pagsisikapan ko. Ganun. Doon pa lang. Kumaga wala pang laban. Yung tryouts na yun, yun ba yung freestyle rin? Freestyle pa nun, hindi pa 1 minutes. Yun? Naka-upload ba yun? Naka-upload. Process of Illumination 5. 5 pa. Grabe. Sino mga batch mo na ito? EJ Power, Lanceta, J King, Jonas. Invictus.
J. King Jonas eh. Si Jonas, hindi namin kabatch yun. Siguro dahil nag-tryout siya ulit, pero mas nauna siya sa amin. Okay. Kaya ang debut battle Pangalawang niya. tryout yata ni J. King yung nagtay sila ni Jonas sa ano. Dito yun eh. Parang Makati yata. Ganun. Sa Central Luzon yung sinasabi kong sila EJ. Pero yung kung lahat, yan sila Mot, Lip Cram, Ayun na Sixth pala, Thread. 2015. Yun yung nasa Project 8 tayo, yung mga ano. days. Noong nga panahon na yun. Yan. Kasi sinong unang nakalaban mo sa ano? Mga nakalaban mo sa tryouts? Sa tryouts, laglag agad ako. Ang nakalaban ko si Rentaw. Taga Kabanatuan yun. Hindi na siya nakatawid ng flip top ba? Hindi, doon nga yung makulit. Yun nga yung makulit na kwento eh. Kasi naglaban kami sa sa freestyle. Magaling kasi siya mag-freestyle. Siguro mas magaling siya sa akin mag-freestyle. Yun nga yung doon nga pumapasok kung sinasabi ko na napakayabang ko. Akala ko ang galing-galing ko mag-freestyle. Yung pala mas marami pa palang mas. Tapos syempre talo ako. Unang dungkot nga ako noon eh. Tapos ngayon binigyan ulit ako ng pagkakataon ni Rick na makasampa. Unang sampa. Ang kalaban ko siya. Siya ulit, si Rentaw ulit. Ano pala ng flip top yan, yung Rentaw. Doon naman ako lamang kasi sulat. Sulatan na to, yung handaan na. Handaan na. Nung yung mga panahon na yun. Anong ka lumaban nun? Aspacan 3, 2015. October 10, 2015 yun. Ano to, sa Pampanga ba to? Pampanga. Oo, Pampanga. Tapos, ayun. Sobrang, pa ako nun. Sobrang addict ako sa multi nun na wala akong pakialam sa kung ano sasabihin ko basta naka-multi to. Grabe, no? Balikan nyo, Poison versus Rentaw. Makikita nyo kung paano ako mag-multi doon tapos walang kwenta sinasabi ko. At least naka-multi, di ba? Pero masarap pakinggan. Yung multi kasi parang yung tunog eh. Kahit ibigin mo, di ba yung mga Pinoy, kahit nga mga K-pop na di naman natin naiintindihan, basta maganda yung tunog na natin eh. Oo nga no, bakit yun natatangkilik nyo, hindi nyo naman naiintindihan? No, ganun. Tapos Sa yung tunog sariling atin, sasabihin nyo, anong maganda dyan? Oo, di kasi naiintindihan yung mga sinasabi natin, mga kumbaga nahati yung focus nila na makinig ng mismong tunog ng music. Hindi. Yung Pogi lang yun. Oo, yun nga. Pogi kasi. Pogi kasi. Diba? Mga mukhang kasi. Diba? Mukhang maputla na sa sobrang puti eh. Diba? Siguro yun din. Baka ganun. Feeling ko din, mukha kasi tayong hold-upper. Mga rapper kasi dito, parang, dati nga parang, ewan pag sinabing rapper, kailangan pangit eh. Parang gano'n ang datingan eh. Parang gano'n yung... Parang may talent ka naman eh. Pwede na yan. Hindi, at saka siguro dapat maangas eh. Pag pogi kasi parang ang hirap maging maangas. Isipin mo, liminho ka. Tapos, parang sampaling ko mukha kami. Di ba parang... Tapos magra-rap ka, mag-gangsta rap ka, alam maniniwala. Parang gano'n. Ulul. Parang gano'n. Kaya dapat mukha kang pusakal. Streets talaga, mukhang streets talaga. Ito, may pressure ba maging sa'yo maging deep kasi yun yung expectation ng tao sa'yo. So parang nape-pressure ka ba minsan pag yung sulat mo, feeling mo parang ang babaw ng neto parang gano'n? Hindi siya pressure talaga para sa akin. Parang ang tingin ko doon obligasyon eh. Na parang dahil nga malakas Ito na yung inasahan sa'yo. Yun. Obligasyon ko na mas higitan yun sa mga susunod. Yung pa naman ang mahirap yung hihigitan mo yung nagawa ko. Ganun. Yun din yung naisip ko kaya parang Mokojin ako. Na parang hulaan yung gagawin ko. Oo, ganda nga nun eh. Gusto ko yung Mokojin eh. Paano mo naisip yun, yung maging style na Mokojin? Sino ba nagbansag sa'yo na Mokojin? Nabanggit ko lang yun. Ikaw? Nabanggit ko na parang Mokojin na ulit. Ginaya ko si Batas. Tapos tunog na tunog. Nung bata pala ako, meron pa ako isang talent. Manggaya ng boses, ng style kung paano magsalita. Ganun. Tapos, nagamit mo rin, no? Tapos napunta sa rap. Ang pinaka-paborito kong ginagaya dati, hindi ko na alam kung kaya ko ngayon, si J Skills. J-Skills, no? Sabihin mo nga ano yung... Pota! Hindi ko alam kung ano. Pota! Kung kaya ko pang pero dati talaga siya yung... Di parang narinig kitang nag-J-Skills dati. Sa lang. Ewan ko kung
isang ano yun, isang event parang ginagaya mo si Skills. Ganun ako mag-rap dati. Skills. Kaya mo ako, Gin, kasi... Tapos parang, ayun, pag may narinig akong style na parang kaya ko to. Tapos papracticing ko yun isang buong araw yun. Tapos, okay na. Sige, gayahin ko. Tapos bukod doon, hindi lang din naman yung, hindi naman yung sulat yung ginagaya ko eh. Yung style. Yung style. Paano bumigkas, paano Kung paano mo ginagawa yan, pero hindi eksaktong yan. Dalagyan ko ng flavor ng poison pa rin. Ganun. Tapos, ayun, dahil nga ganun, hulaan nyo yung gagawin ko. Oo nga. Parang ganun. So dahil nga ganun, wala akong specific, katulad kay Mot, na mayroon siyang baliktaran, ganun. Parang So aabangan. yun yung super niya eh. Ganun. So ako parang wala akong ganun. Parang si Kakashi pala, Copy Ninja. Copy Ninja. Kumbaga pwede mong gayahin yung kalaban. O pwede kong gayahin yung yung tumalo sa'yo. Pwede. Sa paraan na tinalo ka. Style din naman kasi yun eh. Yun naman talaga din. Kaya mong... Kung kaya nung... Diba ginagawa nga ni Andy G dati, may pinapasanib-sanib pang... Yung parang ganun. Pero feeling ko, mayabang ako sa part na to. Pero feeling ko ako yung perfecto nakagawa ng ganun nagagayain ko yung kalaban. Tapos parang ganun din talaga. Tapos sarili mong flavor yun, no? Sarili kong ano. Kasi ang hirap naman na parang nung pagsampa ko pa lang, parang, lalo nung mga bago-bago pa ako, parang tunog ganito. Kumaga hindi ka naman din talaga nila magugustuhan sa umpisang Kumaga, Ganun talaga. Gagaya ka muna hanggang mahanap mo yung sarili mo. Ganun. Ako nga dati, diba, Glock 9 kami lahat. Ako pinapakinggan ako ng tunog Glock 9. Hanggang nasasabihan ako ni Basilio na hindi ka pwedeng mag-stay sa ganyan kasi pangalawa ka lang lagi, bla bla. Tapos si Denmark, sinabi rin sa akin yun. Sabi ko, sige. Parang inalo-alo ko ng Looney, Glock 9, tsaka tuklas-tuklas ng tuklas talaga. Ganun. Ito, nandun din tayo sa pagbigkas, no? O yung mga style. Para sa'yo, anong mas importante doon? Yung nilalaman, yung quality, o yung performance? O saan ka mas nagpo-focus? Parang gano'n. Sa lahat. Parehas yan. Lahat Hindi dapat. pwedeng maganda yung sulat mo, tas ang lamya mo. Meron ka bang gano'n? Na battle? Na malamya Para sa'yo, Wala. Dahil nga doon, puta, hinihingal ako eh. Dahil parasado ko lang. pero todo focus to. Nung ahon, inalabanan niya yung trapal eh. Ay, yung tent. Picture kami, tagal natin gigante. Practice eh. No, iba yung kumaga, kasama sa pagpa-practice ko pati yung pag-spit. Pati yung kasi mahirap galaw. pag hindi mo practice yung pag-spit. Pagdating dun, butik. Hindi mo pala kaya ng ganun. Kailangan masusubukan mo din. Kaya may pagkakataon na nagpa-practice talaga ako ng todo bigay din talaga. Ang kagandahan naman doon, hindi ako mabilis mapaos. Kasi yung iba, tignan mo, kadalasan may battle paos. Dahil sa kakapractice yun. nauubos, no? Naubos yung hangin. Dapat yung yung hangin yung boses. Mga 5 days or 3 days bago yung battle mo, hindi ka na talagang babakbak talaga. Medyo relax ka na doon, no? Kumbaga Tapos nabuhos mo kahit na. wala pa, minsan na kami ng mga gamot-gamot, tiplam, kami nila. Ikaw ba, paano ka mag-prepare pag may battle? 1 month? Siyempre, 1 month halimbawa. 1 month talaga yan. Isang buwan talaga, pero Yung 2 weeks doon, yung 2 ganito. weeks. Kami kasi 2 weeks sulat, 2 weeks kabisaya. kami hindi. Ay, kami hindi. Ako hindi. Pero kami talaga pala mga 3Gs, mga tamad kami. Pag malapit na, saka kayo. Nagbabanding kami muna ng 2 weeks. Yun, ganun. Tapos Kami ganun din kami. yung pangalawang doon, kanya-kanya na muna tayo. Doon na kami nagsusulat. Kaya kadalasan, malapit na yung laban. Meron kaming, si M-Zite saka si Pistol. Bumabattle yan na bukas na yung battle nila, hindi pa sila tapos ngayon. May mga ganun talaga. Ako naman, binibigyan ko ng palugod yung sarili ko na 3 araw bago yung laban. Okay lang yun. Matapos ko to, meron pa akong 3 araw bago yung laban. Kasi kaya ko naman kabisaduhin to. Tapos aralin ko pa kung paano ko bibigkasin, aralin ko kung paano yung galaw, paano yung yung ganun. Kasi pag bumatil, yun nga, paano siya kinikwento ng mga di ba? May kasamang hand gesture.
Gago kayo. O sige, bago natin pag-usapan. At bago ka bumawi sa mga bago tropang ka bumawi. tunay, ito na. Bago bumawi ay break muna tayo at panoorin nyo muna ang video ito. Kapag usapang safety ng LPG, dito ako sa secured na LPG. Safe ka na, may peace of mind ka pa. Ganyan kapag Regasco LPG. Kaya, switch na! Okay, muling nagbabalik ang Hip Hop OPM Podcast at kasama pa rin natin si Boy Sabat at si Poison 13. Yan. Sige, doon tayo ulit sa ano. Paano ka ba nagpe-prepare ng bumatel? Yun nga, di ba, nagbabanding kayo? Oo. Pero mas ako ngayon. Dati, ganun nga. Nililista mo ba muna yung mga angulo? Walang rhyme yan. Mga rhyme? Puro angulo yan. Kunyari, ang kalaban ko, halimbawa, si Lip. Silip. Sample lang natin para makagbawi ako ng konti. Yeah. O kaya, Ito. yan, si Lip. Ano ba yung mga sa kanya? Maoy. Maoy. Talaga yan, Maoy. Pang. Hmm. Ano ba bang ibang sa kanya? Babaero. Yan. Pang. Ano ba? Tumatay. Hindi bubuhos. Lahat yan may Tapos kunyari dito sa Maoy, yan, magsasanga-sanga yun eh. Mga anak ng mga anak. Kaya rin, nabigkas mo tong ganito, makakaisip ko pa ng dugtong dyan eh. Tapos yung mga anak ng mga anak lahat yon. Yung anak nun magkakaanak pa. Tapos hindi mo ina-expect na Tapos na yun. na sobrang dami nun Ito, saka yung nandito, magkokonekta yun. Magka-shuffle. Ganda. Ganon ko siya. Nauna yun, mga yun. Tsaka mo siya isipan ngayon ng nakamulti. Saka ko siya imumulti. Kumbaga pointers, no? Ganon. Yun man talaga. Unahin mo yung ulo. Kaya, di ba, pag battle, pag sa event, ingat na may battle ka. Ingat na ingat kang maangguluhan na sila, wala silang pakialam eh. Wala silang iniingatan. Oo nga. Laban ko ng laban. So yun. Sa inaanggulo mo muna. Lahat isa-isa. yun. Mga anak ng mga anak yun. Ngayon, pag sobrang dami na ng saka ko pa lang siya isusulat ng saka ko pa lang siya lalagyan ng rhyme. Tapos kunyari, ito, isang scheme na to. Tabi ka lang dyan. Ito, isang scheme na to. Basta dumadami yung bawat scheme. Hanggang sa Construct na pag lang. malapit na ilang araw na lang, kunyari, 5 days na lang, 1 linggo na lang, doon ko siya tinatahi. Ito, sa round 1 to dapat. Ito sa round 2 to dapat. Ito sa round 3 to dapat. Pero ang una kong tinatapos sa round 3. Talaga? Yun ba yung pinakamalakas mo lagi, round 3? Dati, ang pinakamalakas sa round 3. Ngayon, ang pinapalakas ko sa round 2. Round 2, no? Gusto ko round 2 pa lang tapos na. Ganda. No? Kami ganun din, round 2 ang pinakamalakas namin. Kasi yung pakiramdam namin na pinakamahinang lines, 2x2, yun yung round 1. Kaya pag round 1 pa lang nakikita namin ang lakas na. Sabi ko lang, Ito yung pinakamahina ko, tapos mas malakas pa yung round 1 ko sa'yo. Parang gano'n. Kaya alam na namin na abangan nyo yung round 2. Parang excited ka na kagad. Ganun. Kaya nga, pag round 1, gumingiti-ngiti ka na pag Tapos pag round 3, yun yung marami lang kaming mga gimmick, di ba? May mga anong lengguwahe na ito? Tapos may mga moves pa kami ni Basil. Mga ganun lang. May mga gimmick na lang na pang finishing na. Pero round 2 talaga ang Ewan ko bakit. Sa round 2 kasi parang round 1 parang lang yan eh. Parang painit. Round 2 talaga yung pinaka-battle niyan. Round 3 kasi parang finishing doon na na lang yan, kung makakabawi o parang gano'n. So, eto, matanong ko lang, nung napasok ka ng Flip Top, paano ka naging isa sa mga tropang tunay? Paano ka nila na-recruit? Hindi naman nila ako na-recruit. Parang may... Napasama ka na lang sa kanila. Hindi nga, yun nga, nasabi ko kanina, 2011 pa na magkaibigan na kami ni Liljan. So, may mga, hindi na ako ng pangalan. May mga nagsabi sa akin na, dahil nga alam nilang tropa ko si Liljan, may mga nagsabi sa akin na sa Central Luzon na, huwag ka na huwag ka na Grupo. sumali dyan. Ka na lang, represent mo na lang tong Central Luzon. So, ginawa ko. Ang Central Luzon pa nun, si Nico yata ang president pa nun. Yeah, sila Lanceta, yan. Sila Nico. Tapos ayun nga, ganun nga yung ginawa ko. Pero, hindi talaga may iwasan kasi parang
parang squatting din talaga ako. parang hindi. Yun nga, parang sila din talaga yung bagay na makasama ko eh. Na parang naiilang ako sa iba eh. Nakapagpalagayan mo ng loob kasi. Kasi doon nakikita ko itong mga tao na kahit sabihin mong ako mahihain ako sobra. Pag ito kasama ko, lalabas din kulit ko eh. Pero pag yung iba, parang may ilang ka ba? may ilang ako. Saka para magpepekean lang kami. Pero mga tunay kasi, totoong tao kasi sila eh. Na parang, wala kasi talagang walang Iniingatan. pero ang pinaka dahilan din talaga, alam ko magiging 3Gs talaga ako nun. Pero ang pinaka naging dahilan talaga, nung naging close kami ni Lipcram, ayun na yun. Isa Buhay 2018 yun. Nalaglag kami pareho. Ang kalaban ko si Abra, ang kalaban niya si Shay. Yun. Parehas mga talo tayo, guwapings yung mga kalaban niya. Egul. Tapos ayun, doon kami naging close na sumali ka na sa amin, binabanggit-banggit mo naman yung Kasi lagi ko nababanggit 3Gs kahit nung yung inaasar nila sa aking sardinas, yung di ba nabanggit ko na yung 3Gs na parang okay lang maging squatting. Parang ganun. So ayun, nag 3Gs na ako nun. Yun yung 2018 yun. Umano pala muna, no? Umabot pa 2018 bago ka Nag 3G. Kasi pinigilan ko din yung sarili ko kasi nga, ayun nga, parang, handa na ba akong mabash? Yung kagad eh. Ganun. Pero sino ba talaga kasing pasimuno dyan para mabash kayo? Katingin mo? Hindi ko din alam eh. Hindi kasi ang dami nila eh. Tapos active lahat eh. Pagkakataon mo na. Hindi, siguro. Ito na yung pagkakataon mo. Sino ba talagang Hindi. Sabi nila ikaw dong pinaka, ano ba yun? Pinakatampuin. Yan yata. Siya tampuhin siya eh. Tapos ang pinaka... Kaya ka na-open eh. Ang pinaka makulit yata, ang pinaka... Kaya daw sila tinawag na squatting si MZ. Daw, Si MZ dami mong pinaka-cute ng 3Gs, mga ganito. Ganyan. Oo. Alam nyo ba, battle na, aspakan unang laban ko. Nag-judge siya. Pinaka-cute ng 3Gs. Diba mo ganun ba? Laging ganun. Yung unang rinig mo yun, anong nasa isip mo? Wala naman. Na-cornean ka ba? O Hindi naman. Parang nakulitan. Idol ko si, M-Site nun eh. Di ba sinasabi niyang pinaka-cute siya sa 3GS? Nasa isip ko, hintayin mo, wala pa kasi ako dyan. Hintayin mo ako dyan sa grupo niyo. Pero ayun nga, parang wala lang sa isip ko. Hindi, parang ang ugali ko kasi hindi ko naman din ugali mang-bash o mang-hate ng tao. Wala lang, normal lang na nangungulit. Ganon. Isipin mo, balikta rin natin yung ang nagsabi nun si Jonas. Oo nga. Pinakakit ng 3Gs. Mapipikon ka ba? Di ba hindi? Parang Kahit ganun ano lang sabihin din. ni Jonas, parang nagiging... Pero hindi rin dun. Siguro nga dahil nga dun sa sobrang... Siyempre may mga video na ang mga 3Gs, may mga video na nag-upload sila ng nagkukulitan sila ng mga kakupalan nila ng mga palahurang mga pinaggagawa. Alam mo yun? Oo, tinabi pa nga ako ni Jonas, di ba sa betlog ni Lip? Wag kayo magmalilito. Ito si Gago. Diba, alam mo yun parang siguro isa din yung mga ganun, bardagulan talaga kasi. Ganun. Dahil din doon, ayun nga, pwede na rin naman natin ipasok yung mga issue na mga nagdaan na issue. Hindi ko na lang din yun. Ikaw ba, paano ka, yun, nabanggit mo na rin yung sa issue. Ikaw ba, paano mo tinatanggap yung mga issue ng grupo? Yung tahimik ka lang ba o... Hindi, depende. Depende. Ako naman, hindi na rin para i-broadcast lahat eh. Halimbawa, may mga, naiintindihan ko naman eh. Kasi ako yung nasa loob, ako yung nakakasama ng tao. Halimbawa, ito yung hindi pagsipot ni Lip sa, halimbawa lang. Alam ko dahilan eh. So, naiintindihan ko siya. Mali talaga, pero naiintindihan ko siya. At alam ko yung kwento. Na kinailangan talaga. Kinailangan talaga, ganyan. Pero, ayun nga, pero mali talaga. Parang ganun lang. Siyempre, yung mga tao, hindi naman nila alam yun eh. At saka, kahit na alam nila yun, wala, nagalit. May galit na talaga sila sa tao. Nangyari na eh. Kumbaga parang naghahanap na lang ng butas. Uy, pagkakataon na to para magalit tayo sa kanila. Ito, totoo. Ugali ng Pinoy na magalit
Kahit Talaga. wala naman Kahit wala siyang naman alam. dahilan. Oo. Kahit wala kayong alam. Halimbawa, Hindi niya ito, alam yung dahilan. yung mga kaya nag-viral, maraming nag-viral na video sa Facebook. Bakit? Dahil may kinainisan kang tao. Oo. Yun. Halimbawa, eto na lang, bibigyan ko kayo ng perfectong ano. Halimbawa, yung mga naiinis kayo sa babaeng nagkaroon ng scandal. Mga ganun. Ano naman kung magaling Oo. sububu yan o ano. Ba't di ba ginagawa ng ibang babae yan? Kaya nga. Na-videoan lang yung kanya. Nag-leak lang yung kanya. Pero lahat ng babae ginagawa yan. Maliban sa mga madre. Di ba? Parang, ayun nga, bakit? Hindi ba? Ba't yung iba kasi hindi naman nag-video? Ba't kasi kailangan? nag-video din kayo. Hindi lang na-upload. Di ba? Hindi lang nag-leak. O baka gusto rin nila, no? Hindi lang pumapayag. Di ba? Diba? Pwedeng gano'n eh. Parang nakakainis na agad yung babae. Pokpok na ba agad? Malandi na ba agad? Hindi ganun. Kung malawak kang pangunawa Normal na mo. ginagawa ng tao yan Itong si tanga, ipapasa pa. Di ba? Gago ka din eh. Di ba? Pangit yun, rumispeto kayo sa babae. Ayun, yung parang ganun lang din naman sa ating mga artist na porket nakitaan nyo ng ikaiinis, may inis na kayo. I-appreciate nyo yung ginagawa namin. Kumaga, ano bang ginagawa namin dito? Kung para magpasaya din, para mang-entertain. Kung hindi mo kami trip, alis. Huwag mo akong panoorin. Di ba? Nakakainis kasi na, ang patoy nyo ganito, ang wawak diba? nyo. Tapos nanonood ka. Kasi hindi naman nila kaya yung ginagawa natin. Hindi, kahit na sabihin na lang sabihin na natin kaya wak talaga. Oo. Wak talaga yung ginagawa ko, wala talagang kwenta. Pero paulit-ulit nilang Bakit mo kasi pinapanood? Hindi talaga para sa iyo to. Kahit sa ibang bagay, halimbawa, may napapanood kayong patanga ng patanga. Tapos may inis kayo. Ikaw din yung dahilan kung bakit sumisikat palalo yan. Huwag mong panoorin. Kung ayaw mo, walis ka dyan. Huwag mong panoorin. Scroll. Hindi para sa'yo yan. May mga ganun eh. So, ganun lang. Kaya tignan mo si Carlos Agassi, di ba? Sinasadya niya na lang na asar. Isa pa yun. Namang inis Pero yung mga dati niyang kanta, okay naman. Diba? So, alam niya yung maganda sa hindi. Kasi nakikita niya na, sige, lalo ako pinapanood, lalo niya sinishare, lalo kayo naiinis. Dumadami views niya. Pinagkakita niya. Parang gano'n eh. Pero nakakainis din yun. Kahit ako, pinihim ko siya nun eh. Binlock ako. Carlos Agassi. Sabi ko, hindi ka naman ganyan eh. Pero maayos naman pagkakasabi ko, hindi ka naman ganyan. Kaya mo naman gawin ng maayos. Parang gano'n. Totoo naman din eh. Diba, Binlock ako. Eh. Hindi kasi nakasama namin siya sa To The Max eh dati. Siya yung host nun. Hindi, etong pagsabi mo naman sa kanya, concern ka lang. Di ba? Kasi nagagalit yung mga tao. Yung unang hini-hate labas siya. niya pa yon na hindi ko alam na talagang kakaririn niyang mga asar na lang talaga. Mga ano niya pa yung utot, yung mga ganun siyang lyrics na. Hindi naman siya to Yan to. Si ano siya dati, di ba? Sinulatan pa nga siya ni Glock 9 ng mga kanta. Ano nga? Si Amir. Si Amir. Amir Rap. Amir Rap. Okay. Angas pa ng rap name niya. Amir na pag binaliktad mo rima, parang rhyme. Ganun. Eto, totoo ba na ikaw yung pinakamatampuin sa tropang tunay? Hindi ako ang pinakamatampuhin. Ayan. Sino? Siguro ako yung pikunin. Pikunin. Pero merong pinakatampuhin sa amin, hindi ako. Pero ayun nga, lagi ako nagtatampo. Kasi nga, lagi nila ako inaasar. Pinagtitripangan. Isipin mo. Siguro pag gustong-gusto ka nila nakikita Hindi nakikita nila yung expression ng mukha ko. Pag nabipikon ako. Tapos pagtatawa lang ako. Nagigil sila. Kopyang-kopya na lang yung mga moves mo ng podcast. Pati yung paano ko Paano mga labit. Hindi, kaya ako nangangalabit. Pakinig ka. Kasi mahilig akong magpaliwanag para ipaintindi sa tao yung ano. Ang problema, kahit pala ipaintindi ko, wala kayong planong intindihin kasi ang gusto nyo talaga mag-asar. Mangulol lang, no? Kasi nasanay ako na ako yung kuya-kuyahan sa Bataan. Na mahilig ako magpayo, mahilig ako magsalita, mahilig ako mangaral. So nasanay ako na, pakinig ka, ganito yan, mahilig ako magpaliwanag. Iko-correct ko yung bagay na to dahil mali ang pag-intindi mo. Gusto ko matuto ka. Ngayon, ang nangyayari, puta na sinasadya pala nilang mali yung dahil ko kontra. Kahit alam nilang kunyari, kahit alam nilang tama, no? Kahit alam nilang tama ako, ang sasabihin nila, doon sila sa mali, para lang kontrahin ako. Isipin mo yun. Para lang may conversation kayo na makulit, no? Para lang pagtawanan nila ako, para lang mapikon ako. Hindi nga yan yung di ba? Yun, ganun. Parang siguro si Jonas dahil pa, no? Isa pa yan.
Pero si Jonas ang pinaka, siguro, kung may mga asar sa akin, si Jonas yung pinaka madaling matanggap. Madali ko matatanggap. Kaya lang, one time, napikon ako. Yun nga yung sinabi niya. Napikon ako, pero Dati ba ang... pinagtitripan na parang ganun? Hindi, sinabihan ko lang siya, okay lang naman. Kaya ang nangyari kasi may video. May video na. May video na, ito. So, tas binabash ako dun. Na parang, ang nasa isip ko, kung tayo lang, okay lang, naman. May video pa, binidyo mo pa. Ewan ko kung live yun o tapos may ginawan pa ng mga yung balitang hip-hop na Parang, ganyan din kinakagalit ni Numeros sa Shakara. Ba't kinakengkoy daw siya? Ganun. Na parang, ang layo sa image ko na seryoso akong tao, tahimik lang ako. Tapos biglang... Tapos yung kulit na pangsenyo lang nilabas. Parang Oo, ganun nangyari. So, doon lang naman, yun lang naman. Sinabihan ko lang naman siya, hindi ko naman siya inawit. Na gusto ko malaman niya na naiinis ako. Tangina sabi sa akin, imbis na mag-sorry, putang ina, saan ka ba? Tara, kita tayo, suntukan tayo. Kaya di lalo ako, akala ko totoo. Tapos biglang nag-ano siya, hindi, yaw, sorry. Sabi niya, sorry, yaw, akala ko ganyan. Sabi niya, at least totoo kang tao kasi sinasabi mo talaga. Napaggalit ka. Yun, bumuwawi naman siya. Kahit ako yun, tangina na ito, pigo nga susuntukan tayo, no? Oo, saan ka ba? Tara, suntukan tayo. Nagagalit na ako. Totoong galit na ako na parang... Pero sinundan niya naman din agad yun. Parang, Pero totoong hindi mo daw nilagay si M-Site sa poster ng birthday bash mo. Hindi, ganito naman yan. Hindi pa talaga final yun. Hindi may mga ganun Kahit ako, nakakailang upload ako ng Ang nag-organize kasi niyan, yung kaibigan ko, na taga Noveleta, si Sean. Kasi siya yung nag-organize nun Siya yung kumakausap dun sa, lahat. Hindi naman ito yung show na may birthday sa Makati. Hindi naman. Ayun, siya yung nag-set nun. Tapos, syempre, hindi pa final. tapos, ewan ko bakit niya pinost. Pagka-post niya, ayun, nagtatampo na pala si M-Site. Pero hindi ako sinasabi yung tatampo. Hindi ako nagtatampo sa kanya. Anong dahilan para magtampo ako sa kanya? Walang rason. Kumaga hindi ako yung gumawa hindi nga ako marunong gumawa ng poster. Basta siya yung kumakausap, ganyan. Ganun yan kasi pag malapit na, kunyari mga 1 week na lang, may pangapapahabol pa sa Oy, poster. ba't wala ako dyan? Ganun. Pero hindi natuloy yun. Hindi nagkasundo sa usapan dun sa venue, sa sponsor. Nag-ano na lang kami ng kami na lang dun. Ayun, ganun. Tatampo ka pa Pero ayun nga, kasi lagi kami magkasama niyan, mga nature trip namin, nagka-camping kami. Nakakatampo nga naman na parang, ba't wala ako dyan? Pero hindi ko kasalanan yun. Hindi ko, dahil ang nag-aasikaso ron si Sean. Ayun. Nasagot na. Yun na. Yun din kasi nung nagtanong din ako kay MC. At saka hindi ako yung nag-upload. Hindi ko nga in-upload sa page ko, kahit sa personal account ko, hindi ko naman in-upload dun Kung ang nag-upload dun, si Sean lang. Si Sean lang. Siya yung organizer. Saka kahit sa akin may mga nagtatampo na wala sa poster Sabi ko hindi pa kasi yan. Ako nga laging nandun sa mga birthday nyo Wala naman ako sa poster. Diba? At saka isa pa yun. Siguro nasa isip din ni Sean nung in-upload niya na parang syempre hindi niya rin maiisip lahat na parang posibleng may tropa pang humabol na. Uy, sama naman ako diyan. Baka may ganun din siyang iniisip kaya niya pinost. Pero hindi pa official talaga yun. Nasagot. Huwag ka na magtampuyaw, ha? Maganda. Pero yung sabi ni Kairam na pinapaganda mo siya tapos sisipahin mo pag Totoo yun. mga testing. Ano yung pag nagpapapawis ka, ganyan? Tamang exercise. Hindi, pag napagkikwentuhan lang, parang, ganyan. Ganito ka. Ganun din kasi ako dati nung... Mahilig ako magpatunay Siyempre sila din naman may ito nakasumi pa to. Hindi, feeling ko kasi pag nakita kita, sinabi ko niya rin ni Mix na, nagtataekwondo yun. Di ba parang, hindi naman. Depende. Parang yabang ko naman. Na parang seryosong usapan, tapos kami lang din na parang mataas daw ako sumipa, ganyan. Lagpas tao. Tapos tatanungin, kaya mo ba yun? Oo naman. Tara, ganito ka. yun pala yun. Nakaganyan siya. Isipin mo, mas matangkad sa si Kairam. Si Kairam nakaganyan siya. Sa pool yan. Dati mga ganyan din kami dati, mga tsinelas pa. Ayun, ganun. Mahilig ako magpatunayan na kaya sinasabi din nila na may may action pa para mag-gets nyo ng maayos. Totoo, no? Na hindi lang bida-bida. Totoo yun.
Hindi sa mga bashers, pwede rin nating testingin pag nakakita ka nila. Pagantuhin mo. Hindi. Hindi. Sa Ulit ka. sa mga bashers, huwag naman ganun na parang... Ah, Pag nakita nyo akong personal, kahit na kung ayaw nyo sa akin, huwag nyo na lang din akong... ululin. oo. Kasi syempre, hindi natin alam kung... Malay mo, bad trip ako nung Araw. araw na yun. Katulad kanina, bad trip ako kanina. Bago ako pumunta dito. Hindi ko nabanggitin kung anong ginawa ko. 'Di ba? May mga gano'n na... Baka ma-timing eh, no? Baka ma-timing na bad trip ako. 'Di ba? Nakita nyo, bonjing-bonjing ako pag sinipa ako. Huling sinipa ako, tulog. May fracture yung panga. Mudang na. Seryoso. Ba't man hindi mo ginising? Tinatulog ko, nagigising ko. May Pero alam totoo ka. yun. Oo. Kaya ayoko nakikipag-away. Kasi hindi ko control yung galit ko. At saka, isa pa doon, nag-aral ako eh. Oo. Nag-aral ako, may pinag-aralan ako. So, feeling ko, kung wala kang ganito, hindi mo ko patatalo. Parang Oo nga. Kuha. Tsaka ano talaga yan, pag inaral mo kasi ang kasama sa aral na tinuturo na di nyo pwedeng gamitin to totoo ng naman. basta-basta. Pero minsan talaga, minsan talaga, hindi mapipigilan yung ano mo eh, yung galit mo naman. Meron na ba? Meron ng time sa'yo na? Sa akin, nagamit ko lahat yan sa kalokohan. Ayun sa'yo, meron ng... Meron. Sa tingin mo, ano yung pinaka-worst na nangyari na nagawa mo? Yun yung introvert kasi talaga ako. Hindi ako nagsasalita sa school. Fourth year ako. Tapos, inaaway nila ako lagi na pinagtitripan. Wala akong pake. Tapos, ang nangyari doon sa isang kaklase ko, may pinag-uusapan sila. Hindi ko na matandaan kung ano yung pinag-uusapan nila. Kinorek ko lang. Oo. Kasi pag may ugali akong ganun eh. Yun yung sinasabi nila na kailangan kong laging mag-ganun para patunayan. Kasi pag sure akong alam ko, iko-correct ko. Dahil may ganun akong ugali. Kinorek ko lang. Oo. Tapos parang natapakan yung ego niya na napahiya siya. Tapos parang nagalit. Nung suntukan daw ako. Ewan ko, nagbo-boxing. Malapad katawan. Tapos malaki pa yung katawan sa akin. Tapos, ayun, ninamon ako suntukan. Laban. Pero hindi, Nabot. hindi muna. Sinatansya ko yung lakas niya. Putang inang lakas, gogo. Sakit. Natamaan ako sa tagiliran. Ayun, inabot. Isang sipa, tulog. Yung talaga kasi pag lamang ka talaga ng pag may mga sipa ka na. Pero kinabahan din ako nun. Malalang kasi. Naka-ano siya eh. Nangisay. Putik. Yun talaga yun. Nangisay, tapos umaga na siya. Nakaangat yung paat kamay niya. Tapos, Ano yun? Sana inabot pa nga. Ayun, dito sa talaga. chin. Dito kasi dekonekta sa utak niyan talagang... kaliwa pa yun. Yun lang. Kaliwa, tapos pitik lang yun. Sipin mo, kaliwa, hindi ako kaliwa, kanan ako. Ang point nun, Parang jab pa lang yun. mismo, kaliwa yun yung ginamit ko, tapos pitik lang. Kumbaga, ano lang siya, mga 30% lang siguro ng sipa ko, hindi talaga todo. Dito sa tropang tunay, may nakapikunan ka na ng umabot Hindi ng... mangyayari Ay, yun. wala. Hindi naman, I mean... Nakapikunan, oo. Ang Gaano kalala yung pikunan nyo? umabot na sa nagmumura na kami nang mamaliit na ako. Oo. Bobo ka Sino yan? kasi. Sino yan? Silakwan. Yun nga yun, di ba? Lalaro sila ng ano. Ay, yung Emily Skin. yung skin mo daw. Hindi naman. Hindi ba yun ang dahil doon? Nabanggit nila yung sa skin. Hindi, pero maraming beses na, yung sa skin, hindi, nakalaro ko kasi siya, ang nakakalaro ko lang, yung may mga skin lang din. Yan sila M-Side, asawa ni M-Side, yung sila, yung ibang mga tropa. Tapos, hindi ko naman iiyabang na may skin ako ni Kalea. Kalea yun, yung Sakura. Sabi ba naman, daw? Trial skin. Trial skin. Trial skin? Ba't ako saan ko walang trial skin nun? Oo, wala. Kung walang trial skin, gago ka ba? Wala kang pera. Diba? Kaya sabi ko siguro, mag-asawa kayo past life niyo. Please ako. Tapos ako yung babae, ako yung laging galit eh. Gago, hindi. Ano yun, parang sinabi ko na rin to sa kanya, tangina siguro binuhay ka ng Diyos para inisin lang ako. Tangina talaga yun, wala talagang, pagising pa lang sa umaga, mambabadtrip na yun. Tangina may nangyari, magkalaban kami. Naglaban na kayo? Oo. Tapos pareho kami ng bahay. Gigising ako, tangina katutulog lang, yaw. So ano yun?
pakinggan mo to. Ano ba yan? Sulat ko sa'yo. Putang ina mo, tigilan mo ako. Tang ina pinarinig sa akin, gago. Kaya parinig niya daw, tang ina mo, tigilan mo ako. Pero bago yung laban namin, siguro 2 linggo, bago yung laban namin, umuwi na sila sa Doon na siya sa kanila. nag-practice. Hindi, doon na talaga sila tumira. Mm. Pero ang tagal namin magkasama sa Noveleta, mga ilang buwan din. Oo. Mm. Tapos yun nga yung yung nagte-Tekken daw. Sino yung nagsalita nun na di naman Tekken yung ginagawa. Hindi, kasi sa Tekken kasi kombuhan yun, timingan, Si pagalingan. minsan Kairam may yata. daya doon, Si Kairam yata si Lipcram. Puro sipa daw yung pinaggagawa sa'yo. Tapos Hindi, si Slack din yun. Slack din din. mo yun. Meron kasi si King, sa mga hindi nakakaalam, si King kasi may daya siya na ginagawa na puro nasa ilalim siya. Walang gagawin na kundi sumipa ng sumipa. Pag tinamaan, 1, 2, 3. Pag nakatatlong tama ka ng ganun, Ubos na yung buhay. hindi, stun. Stan. Nakaganon ka na lang, hindi ka gumagalaw. Tanginang yan. May daya. Ang daya talaga siya. So yun yung lagi niya ginagawa. Nakakapigo naman yun kasi. Wala, isipin mo sa totoong away. O sige nga, gawin mo nga sa totoong away. Puro ganyan ka sa ilalim. Kung mahilo yan. Oo. Hindi naman, yun din ang pangit sa Tekken. Puto, paano na, anong scientific explanation para mahilo ng sinipa sa Sipa paa? sa paa, no? Stan, puto, gumaganon, nahihilo. Diba? Yun lang yung pangit siguro sa Tekken din. Ginawa nila kay King. Kala ko si Eddie na ang pinaka nakakainis dun eh. Yung sayaw na Hindi, sayaw. hindi. Nakakapikon eh. Sa aming mga nagte-Tekken, pagka pinili mo, tapos yung galaw mo, walang connection, wak ka. Kasi matik yun. tangino, auto-pindot ka lang doon, kumukombo yun eh. Kung ano-ano Kumukombo ginagawa yun nun. eh. Capoeira. Capoeira. Brazilian fighter. Si Eddie. Yun yung pindutin mo lang yung kick doble po. Nakokombo na yun eh. Tsaka yung ginaganon sa damit, lahat kami gumaganon talaga ng mga PlayStation. Hindi kasi Mas sa tingin, madulas kasi yun sa eh. tingin ko kasi kay Poison, medyo seryoso yung tignan yung mga Oo. games eh. May mga taong ganun. Tapos tatalunin ka lang ng... Oo, ganun. King na Sobrang marami akong grade 1, grade 2 pa lang ako, magaling na ako. Kasi yung bahay namin, yung katapat, ang tawag namin dyan dati, video game man. Oo, mga Yung computeran. piso-piso. Oo, piso-piso. O, computeran, ganun pa yung tawag. Arcade na diba? Piso-piso lang. Tapos, hindi pa, ngayon kasi may oras na eh. Nung Dati hanggang matalo ka. hanggang matalo. Natatapos ko yun. Marami pa. The King of Fighters, Street Fighter, yung Marvel vs. Capcom. Oo, mga ganun. Marami yun. Tekken, Mortal Kombat. Metal Slug na gano'n. Yung Metal Slug din. Kasi ang bida nun si Marco eh. Oo, Marco. Oo nga. Marco nga, tama. Kaya seryoso siya. Tapos nakakainis naman talaga pagka ikaw, inaaral mo yung laro, tapos puta, biglang lalaruin ka ng puro sipa. Di mo nakakaputang inang yan. Hindi, mali ko din yun na parang, putang, alam ko to eh. Ba't hindi ko Hindi mo magawa kasi. Hindi na, madaya kasi talaga, stun ka talaga. Tapos puro ganun na lang gagawin niya. Kasi may effective eh. Okay, ito na lang. Ayaw ka talabanan ng magaling ka dyan eh. Ito na lang. Parang ganun na lang gagawin niya, puta ina. Pero, eto, meron pa ba tayong oras? 28. Okay. Break muna break muna tayo. tayo. Panoorin muna ang videong to. Bigat na kayang buhatin ng bulsa ng masa? Regasco na! Dahil abot kaya na at free delivery pa sa inyong mga tahanan. Kaya mga kapitbahay, ipagkalat na ang chismis dahil sa Regasco LPG, ito ang tama sa timbang. Okay, muling nagbabalik ang Hip Hop OPM Podcast. Kasama pa rin natin si Poison 13 at Boy Sabat. Ayun, yung nga, anong usapang anime? Yung nabanggit nga. Since nag-games ka, ano yan eh, parang konektado kasi Pag yun eh. mahilig ka sa game kasi mahilig ka manood automatic, ng parang may anime. Parang ganun din siya eh. May mga powers. So sa anime, nahilig ka rin at ano yung pinaka gusto mo? Pinaka gusto? Yung top kinalakihan one? mo. Samurai X. Samurai X. X Maganda rin kasi talaga. Top 1 ko yun. May mga action figure ako nun. Nagko-collect ka rin talaga ng mga... Nagkakalig ako ng mga action figure ng mga anime na gusto ko. Kasi minsan, may mga bars din siya na baka minsan, yung pala, nagtataka ako, baka nagugulat kasi yung mga fan, pagka, tong ito, biglang nagbabanggit ng mga character sa anime, o kaya sa mga games. Di ba? Pero,
yun nga yung sinasabi Yung niya. Mokojin, ano yun? Tekken yun. Eh. Tekken. So, nagugulat din yung ibang fan. So, ikaw ba? Yun, mahilig ka sa anime, sa games. Bukod doon, may iba ka pa bang kinahihiligan? Na nagagamit mong reference sa battle. Siguro, ano ba? Wala puro anime Puro ng anime, no? Pag nagkaroon ako ng MMK, siguro doon, panay ako nanonood na ng Anime. Kaya nag-computer. Di ba yung iba pag na-MMK daw, puro inom, kawawa daw yung gagano. Akin po, hayahay, panay nood lang. Anime lang. No? Oo, ganun. Sobrang addict ako sa anime. Pwede nang sabihin na otaku ako eh. Uma-attend ako sa mga sa mga Toy-Con, mga yung mga nagko-cosplay. cosplay. Ngayon ko lang nasabi yun. Nagko-cosplay ka rin? Hindi. Uma-attend ka lang? Uma-attend lang ako. Tapos, Hindi mo na-try kahit once? Nung kahit kabataan mo? Yung sa itsura ko parang wala eh. Parang walang babagay sa akin eh. Pero yun nga, dahil nga hindi ko kaya, nanonood na lang ako, pupunta ako. Punta ka lang. Tas, ang plano ko ako magpapapicture. Bandang uli sila yung nagpapapicture sa akin. Talaga? Oo, Sa mga nakakatuwa fan din. ng flip-top lahat yan eh. Mga ganun. Ganun. Tapos yun, may mga nagiging kaibigan din ako doon sa Toycom. Yun, ganun. Ito, sinong mas maraming same interest? Ikaw at saka sa tropang tunay. Sino yung miyembro doon na mas Parehas. marami kayong parehas na interest na Na masasabi mahilig mo? din sa anime. Sa anime, wala eh. Wala, Siguro ang medyo pwedeng makasabay sa akin sa anime, si Slack lang kasi nanonood din siya. Oo. Pero hindi din ganun, hindi siya otaku eh. Mm. Hindi siya anime genius eh. Parang, Yung alam mo lahat ng ano. ganun. Pero sa interest, Sa ibang bagay siguro. saan? Sa pambababae, no? Ewan ko, ikaw, kung gusto mong Hindi, kasi, hindi. kwento. Ang point ko kasi, kung same interest, yung sa pambababae, hindi. Pero sila pare-pareho. Yun na. Oh. Yan na. Dinadali Dinadali na kayo. Biro. Hindi, magbanggit ka na lang ng ano, ng Yeah, isa-isang, yung mga umaten lang siyempre, muna. napanood mo naman naabutan mo naman yung Friendster, di ba? Hindi ako, Ay, hindi pa? Hindi Sa ba? naabutan ko siya pero hindi ako nag Masyadong Sa Friendster kasi, sa wall mo, pwede sila magsabi ng testimonial lang tawag dito. Parang magsasabi sila ng mga good katangian mo. katangian mo, or mga bad or kalokohan good. mo. Basta yun. Yan, si Jong, ano yan eh. Ganyan. ganito, Pero bla, pag bla. ganito, ganyan. Yun yung test. So, ito, Kaya dati gagawin parang natin ano, to sa lahat nung Oh. umattend last Sa lahat time. ng umattend. So, unahin Bigyan mo natin. sila ng testy. Si Slack 1. Si Slack 1 muna. Paikot yan paikot. Si Slack 1, ano? Nasa kaliwa ko si Slack 1. Anong testimonial mo sa kanya? Putang inang yan. Yun agad. Pang main event. Ang main Ay, event? gusto mo, Hindi, sige. Ito na, utang ina, baka makalimutan ko eh. Yan ang pinakamagulang. Magulang. Magulang yung hype na yun. Diba, parang yan yung tao na kahit kailan hindi ko nagulangan na tangina, gagawang gulang yan. Isipin mo may bibilin niya na motor. Nagbabuy and sell yan eh. Oo nga. Tapos syempre yung ka-meet up niya malayo din. Tapos sila, magmi-meet na lang sila sa halfway. Halfway. Tangina, ang usapan 25k. Tapos pagdating nun sa Sa meet. ay, di, nagkasundo na ako. Pagbilang niya, ay, tangina boss, kulang pala, 21k lang to eh. Tangina, kala ko 25 yung pera mo. Sige boss, next time na lang. Di yung tao, si Ayong yung binyayin, sige boss, kunin nyo na to ng 21. Tanginang style. Ganon, doon ko siya nakita na, putang ina, ang galing. Ang galing ng technique. Ang galing ng diskarte niya, hanggang sa naiinis na ako kasi ginagawa niya sa akin. Yung panahon yung mga nakakapikon na. Tara, mag-commute tayo. Yaw, para komportable, mag-grab na lang tayo, hati na lang tayo. Sige. Tapos ka na, ng barya. Tapos, ayaw, wala pa ako. Ikaw muna magbayad. Mamaya na. Hanggang sa di Wala na. Oo, ganun siya lagi. Yaw, food trip tayo, hati tayo. Sige. Wala palang cash. Laging ganun. Butang ina, hindi ka na nautakan ng hayop. Tangin ng daya. Ang ganda. Hindi, pero ang kagandang, madiskarte talaga siya. Magaling siya, mabuka. Mahusay. Nag-guess natin yan. Next week, si Slack. Punta Bumawi. natin yan. Bumawi. Hindi. Si Delo pala next week eh.
So, next, ano pa siya? So, itong susunod ay si K-Ram. 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 Testimonial. Ina si Kairam. Okay si Kairam eh. Kung di babaero. Patayin na kayo. Patayin na kayo. Hindi na makakapag-rebat yung mga yan. Tapos na sila eh. Ay, ganun ba? May solo-solo pa daw. Ano, patay tayo. Bawi kayo sa solo-solo. Hindi, okay si Kairam. Sa 3GS, siya talaga yung pinaka nakakaintindi sa akin. Kasi, pag alam niyang seryoso talaga yun. Oo. Seryoso talaga yun. Hindi niya hahaluan ng pangingengkoy. Siguro pitik-pitik lang, icebreaker lang, pero hindi talaga yung katulad ni Jonas na putang ina, Pikon ka na, pipikonin ka pa. Oo, ganun. Siya yung pinaka-okay na miyembro ng tropang tunay talaga na putang ina na ito. Naiintindihan ako nito. Okay, wala akong masasabi niyan. Nasabi ko na kanina eh. Sinupiran mo na bago binawi. At least, di ba, bumawi. Okay naman. Sino yung katabi niya? Lip cram na. Lip Lip cram. Lip cram. Ay, doon nagmana si Kairam. Nang alin, nung pagiging okay. Nung pagiging okay. Sa akin. Pagiging okay. Kasi siya yung pinaka-close ko naman na tumira kami sa isang bahay. Alam nyo kung anong namana. Yun. Pero parang yun eh. Di natin alam. Pero ayun, si Lip, okay yan kay sparring na puta na. Mamana din talaga. Kasi pag magkasama kami niyan sa isang bahay na parang mayabang yan eh. Yaw, tangan pakinggan mo to. Ang lakas na sulat nyo. Siyempre ako may laban din. Hindi ako papayag na. So nagpapasahan kami ng enerhiya na makakaisip din ako paparinig. Ito yung akin. Gago. Di siyempre mainggit din siya. Healthy competition. Ganun ang nangyayari sa amin sa loob ng bahay na ano yun. Minsan lang ako lang nagpa-practice pag wala siya. Ewan ko kung saan pumunta. Nawawala. Ganda. Ganun. Ang susunod natin kay Lip Cram ay Hindi, Pistolero muna. Pistolera na. Pistol. Ay, yan. Wala akong masasabi kay Pistol na ano. Hindi niya naman ako binubuli. Tahimik lang siya nun eh. Pero may nangyari kasi na bad trip din ako sa kanya. Pero alam niya. Hindi naman totally na bad trip. Na bad trip ako sa kanya kasi nga lasing ako, nagdadrama ako. Nag-share ako ng problema. Tangina biglang para lang dahil alam niyang otaku ako, mahilig ako sa anime. Biglang nagtanong ba naman, "Yaw, sinong mas malakas, si Naruto o si Jesus?" Naruto si Jesus. Tangina sabi, "Ha?" Parang seryoso kayo, biglang gano'n eh. Parang ganun, parang putay na no, parang kinikengkoy na ako. Pero dahil gusto ko yung topic na ano, wag si Jesus. Wag si Jesus. Ano pang iba? Ibang karakter na. Ganun. Sige, anime tayo. Change topic tuloy. Ganun siya. Doon ako na bad trip. Takino nito. Random. Parang bad trip na okay. Hindi, bad trip talaga ako. Talagang, sabi ko nga, ang pinaka, pag hindi mo ako makuha ng, ano, minsan kasi may mga tao na, ano na, naiilang sa akin kasi tahimik lang ako, parang seryoso. Ang pinakamadaling paraan para mapalapit sa akin, magkwentuhan tayo na anime. Anime na. Banatan mo ako agad, di tayo magkakilala. Boss, napanood mo si Shikamaru nung naging ano. Ganun. Alam niyo na. Alam niyo na. Ganun siya. Makakasundo na ito, Plague G, Abaddon yan. Nanonood din talaga siya. Kaya nga kami chakra. Okay. Tsaka ang panganay nun ni Flick G, anong pangalan? Naruto. Oo, Naruto. Sasakyan niya, hinata. Oo. Yung sasakyan niya. Sasakyan niya yung pick-up niya. Yes, no. Tapos, ang sumunod kay Pistol ay si M-Site. Si M-Site. Sa 3GS, parang siya yung pangalawang ako na, di ba seryoso ako? Siya yung pangalawang seryoso. Sa mga kasi, ano siya, seryoso din talaga siya na, na parang siya yung pinaka makakausap mo ng Maayos. Maayos talaga na Straight. Na ano bang wala eh nung naging close kami ano na siya tumigil na siya
Sa mga bisyo. Pinost Sa mo mga yun. bisyo. Pinost mo yun. Tumigil na siya Oo. mag-yosi. Congrats pala. Congrats. Yosi, inom, nakakailang- vape, wala na. Pero nung wala pa ako, nakakailang yosi daw yun sa isang gabi. Yun ang tinigilan niya, hindi ibang bagay. Tinanong ko nga siya kung may location na pwedeng pagganapan na itong podcast. Sabi niya, camping na. Oo Sabi ko, nga eh. "Tangina, Tingnan magka-camping tayo mo na." nag-camp na itong last. Hindi na naman nag-aya. Yun nga eh. Oo, sabi Kasi ko. nga nanghiram sa akin ng Action 5. Tetestingin daw niya bago siya bumili. So, hindi naman nag-iaya eh. Paano natin? Oo. Di ba? So yun, after ni M-Site, Jonas na ba yun? Jonas na. Jonas. Ay, putang, yun yung pinakabalagbag talaga na taong nakilala. Totoo. Kasi yan yung na parang binigyan niya ng karapatan yung sarili niya na mangupal. Para siyang malupiton ng Legal na ng mangupal. tropang tunay. Kahit sa taping, wala siyang pinapaano doon. Wala Parang pinapaligtas. parang legal siyang mangupal. Sobrang talaga ng tao na yun. Kahit mga director doon. Parang lahat nga ng, kunyari may magkakasama kami, tapos may, may mga boss. Taka na magkaka-close niya yung boss. Dahil ang kulit niya. Yung pinaka-big boss, yung mga business matter na nakatang. Gago siya yung pinaka-paborito kasi siya yung pinaka-kwela sa amin na parang kahit simple lang yung atake niya, sabihin niya. Oo. Gagi, may nangyari pa nga dati na may binibiro-biro siya na nasa isang kami nun. May binibiro-biro siyang kasi nalasing na siya, tapos hindi niya alam, sinama lang namin siya. Hindi niya alam lahat ng kasama namin, mga pulis. Tapos binibiro. Inaano niya lahat yun, pinagtitripan niya, kinikengkoy niya. Oo. Kinikengkoy niya yun, tapos ang nangyari, pag uwi namin, yung pulis, hindi naman sadya, nakabaril. Oh? Tangina mo, lagot ko, ginaganon-ganon mo yun. Nakabaril ka. Maril. Buti hindi ikaw yung inabot, Hindi ikaw ang inabot ng Pero hindi naman intention na parang may napindot. na lang. Hindi, Nakalabit ng aksidente. May sa demonyo kasi talaga ang baril. Hindi parang nilabas niya lang tapos parang tapos biglang pumutok. Tapos may Aksidente. aksidente lang. Jonas, no? Tapos, Prince. si Prince Rhyme. Si Prince Rhyme, yan yung Yung pinakamaraming sinabi sa podcast. yan na parang introvert din siya na pero pagka ang mga kasama niya kami, yun okay naman siya nakikihalubilo. Makulit din. Pero siya yung dumating yun, no? Maaga dumating yun. Yung pinaka-disiplinado at pinaka-mapagmahal sa pamilya na maabot na sa punto na, pasensya, hindi ako maka-attend kayo kasi yung misis ko, ganun siya. Sobrang seryoso niyang tao. Talaga sa mga bagay-bagay. At saka magaling din. Na nasayang lang kasi hindi masyadong napapansin ng tao. Oo nga eh. Yun. So, sino pang wala doon? Hindi, nagbigay sila ng ng mga di malilimutan tungkol kay Lil Jan tsaka kay Romano. Yun nga. Bigyan din natin siya ng Kay Lil Jan, mga di mamalimutan. yun, katulad nga, nung unang beses namin magkakilala, hindi ko siya, ang kilala ko kasi dati, yung 13th Rosan, yung Paranaque Rebels. Yung mga tropa ko yun dahil sa Beat Pro, J-Beats. Di ba yung mga J-Beats. beat na parang pareho yung iisa lang yung producer namin. Doon kami nagkakilala. So bumibisita ako dati sa Paranaque para banding nila Lil Ron. Shoutout sa Paranaque Rebels. Shoutout kala Lil Ron. Tapos ayun, nagiinuman kami, biglang nag-freestyle yun. Nandun si Lil Jan. Nag-freestyle siya. Kasi yung naka-freestyle ako, putang ina ito, lahat ng sinasabi ko binabalik sa akin. No? Doon na kami naging, okay, naging close kami nun. Wala pa rin 3GS nun. Tapos hanggang sa naging 3GS na yun, din yun, yung lakas sa kung si Jonas pinakamalakas mangupal dahil sa salita, yun Yun talaga, pati gawa. Gawa talaga. Sabi makulit yun, Lil Jan. Sobrang walang yan nun. Pero ang pinaka namimiss ko sa kanya, kapag alam niyang nagtampo ako o may galit ako sa kanya. Tatawag talaga yun. Grabe, bumawi yun. Oo. May ginawa yun na parang alam niyang hindi ko siya pinapansin. Gago, pinagluto ko ng pagkain. Nung parang exclusive, parang sa akin, inakit niya pa sa taas. Okay, Poison yan, ha? Tapos,
bigyan mo nga ito ng pera. Yapang. Pung ito, sige. Di ba? Yun, ganun siya. Pagka alam niyang napikon sa biro niya, grabe siya bumawi. Sobra. Si Yun, nakakamiss. Romano. Romano, hindi talaga kami ni Romano. Hindi kayo close. Hindi, before. Parang Ang lakas niya kasi nung darag na parang hindi ko alam kung seryoso trip ba? ba ako nito. Parang gano'n na parang siyang kaya mainit dugo ko sa kanya nung una. Tapos, ayun, naglaban. Ay hindi, bago kami maglaban, parang inaano-ano niya ako, binibiro-biro niya ako, tapos hindi ko nagustuhan ng biro niya. Tapos ang nangyari doon, siyempre mainit na dugo ko sa kanya. Tapos naglaban kami ni J. King. Tapos kinumpronta niya ako noon. Saan galing yung mga info na yan? Mga ganun. Ginagano niya ako. Ba't kailangan pang yan? Hindi, wala. Battle lang naman yun, sabi ko. Wala naman din, ganyan. Intention na personal, parang yun. Tapos, parang yun, natapos na lang ng ganun. So, mainit kami sa isa't isa. Tapos, nagkataon na naglaban kami. Ayun yun. Tapos, nung naglaban kami, siyempre, mag-battle, gawa-gawa ka ng kwento. Battle. Invento mo. Nabenta ko siya ng angle na parang hindi niya matanggap. Tapos, yun? Galit. Galit siya sa akin talaga. Hindi nga kami nagkamay. Kahit pareho kami 3 years noon, hindi kami nagkamay. So, mainit siya sa akin. Tapos, ito na pinakamaganda. Nung naging na kami, parang umabot na sa punto na parang hindi kami nagpapansin. Hanggang sa kinausap niya ako. Nag-chat. Tapos sobrang casual. Oo, parang wala lang. Ano kaya to? Parang nananarcastic kaya to. Baka nasasahay ko, Parang no? nasasahay ko lang. Kinausap ko siya kinausap ko siya. Okay naman pala si Mano. Kasi naiinis nga ako sa kanya dati. Tapos yun, naging close talaga kami. Hanggang sa umabot sa punto na may mga gig kami lang. Bago mamatay si Mano, may gig kami na kami talaga magkakasama. Kahit hindi gig, mga banding na kami. Ako, si K-Ram, saka siya. Laging magkasama nun bago siya Kasama mamatay. ka ba nung huling Taiwan na kasama siya? Hindi ako kasama nun. Pero ayun nga, parang lagi kami magkausap na, lalo na nung ang tagal niya kasing nagpahinga. Ako yung lagi niyang kausap kapag bago siya magkaroon ng battle kasi parang hindi siya binibigyan ng battle ni boss sa hindi ko alam na dahilan. Ayun nga yung sinabi niya. Parang hingin mo nga ako kay boss. Sabi na kay Lip. Tsaka nag-PPM sa akin yun na, Kuya, pag kailangan mo ng sabihan mo ako. Mga MC. Ganyan. So, kaya may mga racket kayo dyan, mga ganun. Gano'n lang talaga siya. Yun gano'n. Tapos, ayun, nag-improve siya ng mas higit eh. Nung bumalik siya, yun, lagi kami magkausap. Tapos, hindi ko alam kung ano, parang, paano mo nagkagawa ito? Sabi niya. Alin ba, Yung mga... Wordplay. Mga ganyan, atake mong ganyan. Sabi ko, hindi, normal. Kung paano ko isipin, lang, pinaliwanag ko lang siya sa kanya sa pinaka-easing paraan. Tapos, ayun, puta na, mukat-mukat po, puta na, halimaw na rin ginagawa. Parang nagtatanong din siya, diba, kay Lipcram na paano mag-wordplay. Parang ganun daw. Yan, may mga gano'n siya. Parang siguro, gusto niya talagang malaman. nung nawala siya, syempre, hindi na siya bumabattle. Siguro hinanda niya yung sarili niya bago siya magkaroon ng laban. Kaya pagbalik niya, sobrang lakas niya nun. Sobrang lakas si Mano nun. Limaw na siya nun eh. Tsaka nandadarag talaga yung mukha niya. Gigil na gigil. Pero dati pa naman siya nandadarag. Kumbaga, parang naging agresibong tapos yung sulat pa, may pinatutunayan. Naging agresibo ni Sisiu. Ayun, sayang lang talaga. Miss you, Siyempre. Ito naman kay Enigma naman. Paanong... Meron ka bang pagkakilala mo, paano makitungo sa'yo, mga... May bagay na hindi ka makakalimutan na nangyari. Meron. Yung in-invite niya ako sa... Yun yung kumanta ka? Biniro ko siya nun. Oo. Bunta ako. Parang ang yabang ko kasi. Sige, pupunta ako. Pero pasok mo ako sa flip top. Ganun kagad. Sabi niya, yan lang ba habol mo? Huwag ka na pumunta. Rekta kasi talaga yun si Harik. Tangino yun. Yan lang pahabol mo. Huwag ka na pumunta. Pero sabi mo nun, anong babi mo? Hindi, joke lang, boss. Hindi na ako nag-reply. Tapos, kunyari, bukas na yung event. Chinat ko siya, boss, pwede pa ba pumunta? Oo naman.
Saka yung battle na yan, malay mo para sa'yo talaga. Pero sa ngayon, ano muna? Ito muna. Music. Sige boss, pumunta ako. Tapos nung nagustuhan niya yung performance ko. Tapos yun, Sinabihan niya na mag-try out. Hindi niya ako sinabi yung mag-try out. Sinabi niya na kung ano talaga para sa'yo talaga yung battle, mangyayari yun. Pero lagi mong tatandaan na hindi natatapos ang rap sa rap battle. Yun lagi niya sinasabi. Yun, sinabi niya sa akin yun. Tapos, parang exhibition nga lang daw yan. 4 na buwan makalipas nun, yun, nagpa-try out siya. Yun na yung nirekta mo na sa kanya yung ano. Yun na yun, nakapasok na ako. Flip top. Ang ganda. Yun yung hindi ko malilimutan na ano namin, na parang ano ba to? Hanggang sa, yung tumagal na, nandun ako. Hindi ko alam kung nagbibiro ba siya o seryoso na parang galit siya. Itong last? Hindi, kahit yung mga bago pa lang ako. Kaya si Kairam, ganun sila. Oo. Dahil pumapatol si Kairam sa kanya. Pinapatulan siya ni Kairam, kaya ganun sila. Hindi ko alam na yung mga ganun ni boss, ano pala, biro pala Oo, yun. ganun siya. Seryoso kasi siya eh. Parang, isipin mo, bibiro, magsasalita ng ganun to seryoso. Na-offend ko ata si boss, bakit kaya? Ano kaya kasalanan ko? Mapapaisip ka nga lagi sa kanya. Ano Totoo ba to? Ano, biro ba to? Hindi. Nagbibiro siya, seryoso yung mukha. Oo. Hindi tumatawa. Sa paing kita dyan eh. Website nga, di ba? Kulit mo, malis ka dyan. Pero yun na, nung tumagal na, doon ko na, nung ano talaga yan, nakilala namin si Arik ng gusto nung pandemic. Ayun na nga daw sa ano. Kasi magkakalapit kami. Nandun na pagkatapos ng... Liit lang ng ano eh. Ayun lang, nandun kami. Tapos nakita niya kung gaano kakulit yung mga 3Gs talaga. Ayun. Doon na namin siya nagbibiro na rin siya. May mga pagkakataon nga na ano eh. Dahil lahat nagpapatawa din siya. Oh. Tinginan kami ng joke ba yun? Ay, si boss yan, tawa tayo. Ang lupit doon, nakakatawa yun. Tumawa ka, matatanggal ka, gago. Tumawa ka. Ganda. Ano naman yung mga nabago sa'yo mula nang pumasok ka ng flip top? Marami. Ang dami talaga. Sobrang dami. Yun talagang turning point lahat ng karir natin eh. Flip top eh. Pero para sa akin, hindi lang yung pera eh. Pero malaking bagay din talaga. Oo. Ang pinakabinago talaga sa akin, yung character development talaga yung pinagpapasalamat ko na hindi naman ako ganito dati. Bago ako maging flip top MC, hindi ako ganito. Kung alam nyo lang kung sino ako, kung anong klase akong tao. Yun, nakakatuwa din na marami nagbago sa akin na hindi ko na kailangan gawin yung mga ginagawa ko dati. Kasi parang, simpleng ano lang naman ako noon eh. Simpleng factory worker na kumikita ng minimum wage. Diba? Tapos, ngayon, ayun, nakakatuwa kasi may mga business, may, diba, may, yung isang gabi namin sa flip top, pwede natin sabihin na higit 1 taon ko sa pabrika yun. Mga ganyan. Mga ganyan. Diba? Na hindi ko mararanasan kung hindi dahil kay Enigma. Sobrang nagpapasalamat ako sa flip top dahil nangyari din. Sasabihin natin na pinagsikapan ko din lahat yun. Pero kasi bali wala akong anong sikap natin kung wala yung opportunity. Pero ayun nga, doon pumapasok din yung instrumento, yung taong instrumento para mangyari din yung pinaka-perfectong bagay para na nararapat para sa iyo. Doon tinitingnan ko din yun na parang kahit na may mga taong masikap pero nasa maling panahon ba yung kinalalagyan mo, maling lugar o maling timing yung kung bakit mo ginawa yan. Siguro pinalad din ako na nasa perfectong panahon, perfectong timing, perfectong tao kung bakit ako nandito ngayon. And si Arik yun. Sobrang kung si Master Glock may Francis M, ako may Enigma. May Enigma. Ang ganda. Ganda nun. Pero pwede mo bang ikwento sa amin yung foreigner na kumisa yun? Natanong din yan sa comment. Kanina, nabuti na tanda ko. Ewan kung gusto niya ikwento, pero... Wala yun. Wala yun. Ano lang yun? Ano, scripted ba yun? Parang nagulat ka na Hindi, nakaupo lang talaga ako dun. lang. Pero magkakilala kami. Nakaupo lang talaga ako dun. Tapos hindi ko din in-expect na uupo siya sa tabi ko. Pero magkakilala kami. Okay.
magkakaibigan na kami. Bago kasi mangyari yun, may event kami noon. So, magkaka-close na rin kami. Tapos, tinayo ko lang yung camera ko kasi nagsasayawan sila nung una doon, sa likod. Tapos ako mag-isa lang ako doon. Chill ka lang, chill, no? Gusto ko lang ma-document. Tapos, pagkatapos sila magsayawan, umupo siya sa tabi ko. Tapos, kakwentuhan niya yung isa, yung kaibigan niya. Tapos, kinukulit niya ako, pinagtitripan niya ako. Kinukuha niya yung cup ko. Tapos, inayaan ko lang siya. Tahimik lang ako doon. Tapos, yun, inalok ko lang siya. Inom tayo. Ganyan. Gusto mo inom? Gusto mo alak? Oo daw. Diyan, inom kami doon. Tapos, parang, parang, wala lang, kinis niya lang naman. Wala naman. Hindi, bumawi kasi pinagtitripan ka niya, bumawi lang. Parang ganun lang naman yun. Tsaka ganun mga foreigner, maglambing. Feeling ko naman wala naman ding special doon. Parang siguro pasasalamat nga, normal lang din. Sa mga Pinoy lang naman kasi talaga may... Wag niyong isipan ng Masama. ng kung anong nangyari doon. Akin na lang yun. Ang ganda. Bulong mo sa amin mamaya. off cam. So, ito, ano pang aabangan nila, no? Yan, Sa isang Poison projects, 13. mga battle. Ang abangan nyo, meron akong ngayon, sa music. Gusto ko mag-focus sa music. Yan. May tinayo akong grupo. Sa Bataan to. Hindi, dito mismo dito sa na. Cavite. Pero, kaya dito kayo nag-record. Kaya nandito. Ang 3 o'clock. 3 o'clock. Yan. Abangan yung 3 o'clock. May mga kanta na kami. Hindi pa lang nilalabas. Kulang ng budget, ng sponsors. Pero ilalabas din namin yun agad-agad pagka planchado na. Pero gusto ko, yun yung focusan nyo. Pakinggan nyo yung mga music namin kasi iba to. Yan. Kakaiba yan. Ganda. So, ito, anong masasabi mo sa mga ating tagapakinig? Mga fan ng... Mga fan mo. Mga fan mo, mga bashers mo, mga gusto mong pasalamatan. Yan, syempre, lagi ko naman sinasabi din sa mga nakikinig pa rin. Maraming salamat palagi. Kayo yung dahilan kung bakit nagpapatuloy din. Kasi mas marami talaga yung hindi naniniwala sa akin, lalo nung laban namin. Bago kami maglaban ni GL. Ang lala nun, kung alam mo. Oo nga, grabe. Sobrang... Kasi crowd favorite si GL. Pero ayun, ang feeling ko naman may mga naniniwala din talaga sa akin, pero tahimik lang din sila. Nagpapasalamat ako sa inyo, di ko man kayo kilala, pero pulungan nyo lang ako pag nakita nyo ako. Sabi rin ni Basilio, di ba, nung camping natin, si Poison, medyo underrated yun, pero magaling parang. Kahit matanda na yun, nanonood pa rin ng TikTok yun. Shoutout kayo doon. Shoutout Basilio. Ayun, sa mga hindi naman naniniwala, katulad nung bago yung laban namin ni GL, sana nabago ko yung pananaw nyo. Yun na. Talagang binaliktad niya. Ayaw maging spoiler, abangan nyo na lang. Ganda. Siyempre, Hindi, judge pala ako nun. Judge ka ba doon? Oo, judge ako nun. ang binoto niya si GL. Hindi, 5-0. 5-0 Hindi ba? 0. Hindi, abangan nyo. Ewan natin kung ano yung mauuna. Kung itong episode o... Mauna to, Mauna to sa Sabado na to. Hindi ko alam kung may spoiled ba kayo o lalo kayo may excite. Dahil nabanggit namin yung resulta. Pero di naman yung basta panoorin nyo na lang. Isa rin yun sa magandang laban ng gabi. Tsaka isa sa inaabangan yun. So, ayun. May mga sponsor. Distinctive Clothing. Tropang tunay. Tropang tunay, butang. Pwede mo magmura dito. Pwede. Alam mo, sorry guys, lang ako pero palamura ako. Sa isang araw siguro nakaka 3,654 ako na mura. Kaya pagpasensya nyo. Bilang ganun. Minimum yun. Minimum yun. Ayan, saan pa ba? Sa Hypebeat, Black Manila, Crown Manila. Hypebeat, Papa Bench. Tsaka to kay Boss Mel. Boss Mel, Custom kami Seats. ngayon. Dito kami sa Boss Mel Kawit main branch. Shoutout sa Boss Mel. Maraming Siyempre, salamat may sa clothing din sila. sa amin dito. Tsaka ito, mga upuan. Pag Magaganda gusto nyo ng mga upuan sa mga motor, mga custom. Quality. Sobrang quality na ito. Yan. Order kayo dito ng upuan para maupuan din kayo sa mukha. Ayan. Yun lang. Tsaka February 1 nga pala, may bagong branch ang Boss Mel Custom Seats sa Bulacan. Yan, kita-kits tayo dyan. Yun. Batang Regasco. Yan, Batang Regasco, syempre. Yan, kay Kong Arnel at sa mga... Hello po. Kay Coco Martin, yan, buong Batang Quiapo cast and crew.
Yun lang. Ako, wala Ayun, kay na. Enigma. Yan, shoutout Enigma. Shoutout Nanonood siya. Boss Arik. Nanonood siya dito. Kasi nabanggit niya pa na, ba't kasi in-interview mo pa si ano eh. Pinodcast mo pa si Saito kung ano-ano. Lahat daw ng kinuwento ni Saito nakababalagan doon. Kinikwento niya na lagi. Yan, maraming salamat nga pala, Poison. Salamat. Yan. Babawi daw itong mga 3GS paglabas nito. No, okay na yun. May mga Mga ano tig-iisa pala, hindi sila pala eh. 3GS. Tropang tunay. Hindi ko naman sila binanatan eh. Pinuri- Testimonial. Pinuri ko nga sila. Maganda nga eh. Oo, Diba, okay. maganda. Ganun dapat, hindi yung lagi niyo ako nilalag. Diba? Pulutan eh. So, yun. So yun, alam nyo na, nakabawi ng ang Poison 13. Ang absent. Ano? Kaya ang hirap umabsent sa inyo pag may sama-sama kayo. Puta, Kaya pag nga absent eh. kayo, Kawawa yari ka, kayo. kawawa ka. Oo. At saka nakakainis ako kasi nag-set nun eh. Ako yung Kaya ka pala binanatan ng binanatan eh. Yung tagal nila, mga 5 hours tayo nag-antay, no? Wala namang problema kasi. Walang Worth problema it naman. kasi ano naman. Pero ano, aasahan mo, late talaga yung mga yun. Kaya yung pinaka, ano sa amin, pinaka-late lagi, yan sila, si Lip, lalong si Lip. Sa amin, Para hindi siya ano late. Si Jonas, yan. Si Jonas. Kasi Sa taping. Ito nga, yung ASAP di dumating. Ay, kasama. Oo nga, kasama siya Oo, doon. kasama siya. Nandun na siya, nag-hotel na siya sa Morato. Parang 5 minutes away. Hindi pa nagising. Baka ano. Oo, nandun. Alam ko nandun na siya. Kasi Oo. yun yung, ano yung pagkatapos nun, hindi na siya naka-attend. Nag-video reaction na lang kami. Yun pala yun. Baka ano, napagod lang. Sa biyahe kasi malayo. Oo. Alas 4 kasi Nagtuloy-tuloy yung PPM tulog pa. niya. Alam ko, nag-alarm siya nun eh. PPM sa akin alas 4. Saan nga tayo sa ano? Saan tayo entrance? Gising ba? Parang ganun. Tapos yun, hindi nagising ng ano. Kaya ako medyo nag-stumble ako sa verse ko kasi siya yung kasunod ko. Ako rin magra-rap. So iniisip ko na kaagad yung verse niya. So yung kasalanan mo to, Jo. Laging late eh, no? Ang malupit niyan, may ano eh, parang pagkait yung venue sa bahay nila, late pa rin ata. Ang inang yan. Late pa rin, no? Late pa rin eh. So yun, maraming salamat. Poison, Maraming salamat. maraming salamat sa mga Salamat, tropang salamat. tunay. Shoutout sa inyong lahat. Yeah. At syempre kay Enigma, Batang Regasco, kay Boss Mel. At di pa rin namin alam kung paano tatapusin tong podcast na to. Kaya bigla na lang kaming mawawala. Mag-subscribe na lang kayo ha. At Yeah. share.